Alvin, ang sundalo. Credit to the author. 734 hanggang 40. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Naglakad si Alvin patungo sa Divine Might Marquee Estate pagkatapos umalis sa kanyang sariling courtyard house. Hindi niya nakalimutan ang sinabi sa kanya ng alilang babae kanina. May naiwan si tatay para sa akin kay Uncle Noel. Sa ilalim ng kanyang pagkamausisa, dumating si Alvin sa Divine Might Marquee Estate. Kahit na ang mga gwardya bago ang pasukan ng Divine Might Marquee Estate ay hindi pamilyar na mga mukha, pagkatapos ipahiwatig ni Alvin ang kanyang pagkakakilanlan at nakahanap sila ng ilang senior guards upang patunayan ito, magalang nilang binati si Alvin. Maaari kang bumalik sa iyong mga tungkulin, ako na mismo ang hahanapin kay Uncle Noel. Nang makita niyang ganap na walang laman ang audience hall, kinausap ni Alvin ang gwardya na naghatid sa kanya papasok bago mag-isa na tumungo sa courtyard kung saan nakatira ang Divine Might Marquee, Noel. Pagdating niya sa labas ng courtyard, narinig ni Alvin ang pamilyar na boses na nagmumula sa loob. Ngunit ang boses na ito ay bahagyang mababa at mabigat sa sandaling ito. Tatay, if worst comes to worst, just ask mother to not be that sex leader. Matanda na siya, buti na lang bumalik siya at tamasahin ang kaligayahan ng paglilibang at makasama ang apo niya. Naunawaan ni Alvin na ito mismo ang boses ng kanyang Uncle Noel. Mukhang galit na galit si Uncle Noel. Tumaas ang kilay ni Alvin habang iniisip ang sinabi ni Noel. Ang nanay ni Uncle Noel ay isang leader ng sekta. Hindi kaya ang sekta na pinanggalingan niya ay isang sekta sa Azure Forest Imperial Kingdom. Kahit na hindi pa nakilala ni Alvin ang ina ni Noel, ngunit narinig niya ang tungkol sa kanya. Sa lahat ng mga taon na nakalipas nang siya ay kararating pa lamang sa Imperial City ng Crimson Sky Kingdom at dumating sa Divine Might Marquee Estate sa unang pagkakataon, pumunta siya para sa kapakanan ng paggamot sa lason ng Dark Nethermink para sa Senior Marquee. Bago gumaling ang lason, narinig ni Alvin na binanggit ng Senior Marquee na ang dahilan kung bakit siya nahawa ng lason ng Dark Nethermink ay para makakuha ng Spirit Fruit na binabantayan ng Dark Nethermink, samantalang, ang Spirit Fruit na iyon ay isang bagay na kailangan ng kanyang asawa, ang ina ng Divine Might Marquee, Noel. Kung hindi niya makuha ang espiritong bunga, kung gayon ang kanyang asawa ay nasa malaking problema. Sa oras na iyon, alam ni Alvin na ang asawa ng Senior Marquee ay buhay pa, ngunit wala siya sa Crimson Sky Kingdom. Nang marinig niya ngayon si Noel, nahulaan niya na ang ina ni Noel ay dapat na maging sect leader ng isang sekta sa Azure Forest Imperial Kingdom o ibang Imperial Kingdom. Para sa isang empire o sa Dark Cloud Dynasty, hindi ito pinangarap ni Alvin dahil hindi ito makatotohanan. Apo. Nagpakasal na si Kathleen. Bukod pa riyan, nakuha ni Alvin ang isa pang impormasyon mula sa mga salita ni Noel, at ang kanyang tingin ay hindi maiwasang lumiwanag. Sa sandaling ito, isa pang matandang boses ang narinig. Sinabi ko na sa iyong ina ang tungkol dito, at handa siyang gampanan ang kanyang mga responsibilidad. Ngunit ang mga matatandang iyon ay sa halip ay nagsabi na kung talagang gusto niyang umalis sa sekta, dapat ay baldado ang kanyang paglilinang. Hindi lamang iyon, kailangan pa niyang dumaan sa pinakamatinding pagsubok para makaalis sa sekta. Naunawaan ni Alvin na ito ang boses ng Senior Marquee. Bang! Halos sa sandaling matapos magsalita ang Senior Marquee, isang napakalaking putok ang tumunog mula sa loob ng courtyard, at nakita ni Alvin sa isang maliit na bintana sa dingding na nabasag ni Noel ang stone table. Masyado na ang kanilang pupuntahan. Noong panahong iyon na si inay ay katatapos pa lamang maglingkod sa posisyon ng patriarch, ang mga matatandang iyon ay laging naghahanap ng gulo kay inay. Bahagya lamang nilang pinigilan ang kanilang mga sarili pagkatapos na kainin ni inay ang bunga ng espiritu at ang kanyang paglilinang ay lubos na bumuti. Sa pagkakataong ito, si inay ay nasugatan alang-alang sa kapakanan, at hindi lamang sila nagpapasalamat, sila ay talagang napipilitan na bumaba. Labis na galit si Noel. Lolo Nelson, Uncle Noel. Naglakad si Alvin patungo sa courtyard na may malalaking hakbang habang bahagyang ngumiti at binati sila. Little Alvin. Kailan ka bumalik? Ang dalawang tao sa looban ay unang natigilan nang marinig nila ang boses ni Alvin.
Si Noel ang unang nag-react, at ipinakita niya ang isang kasiya siyang nagulat na ekspresyon habang binabati niya si Alvin. Sa sandaling ito, wala siyang kahit katiting na galit na hitsura mula noon. Siyempre, naunawaan ni Alvin na kahit na masaya si Noel dahil bumalik siya, ang kaibuturan ng mga mata ni Noel ay naglalaman pa rin ng galit na hindi kayang pigilan. Kababalik ko lang at narinig ko ang mga katulong na babae na nagsabi na ang aking ama ay nagpunta sa isang mahabang paglalakbay, at siya ay naglagay ng ilang mga bagay kay Uncle Noel, kaya ako ay lumapit. Ngumiti si Alvin. Anak, kung hindi naglagay ng mga gamit ang tatay mo sa akin, hindi mo ba maiisip na puntahan si Uncle Noel? Tinuya ni Noel, ngunit isang magiliw na ekspresyon ang bumalot sa kanyang mukha. Siyempre hindi. Nagmamadaling umiling si Alvin. Kunin mo. Ito ang special ring na ipinasa sa akin ng iyong ama bago siya umalis. Sa pagtaas ng kanyang kamay, ipinasa ni Noel ang isang special ring kay Alvin. Inalis ni Alvin ang special ring at hindi muna ito sinuri ng mabuti sa ngayon, at sa halip ay tumingin siya sa malapit na Noel at sa matanda. Tito Noel, Lolo Nelson. Parang may na-encounter kayong gulo. Little Alvin, bihira kang bumalik, hindi mo kailangang mag-alala tungkol sa mga bagay-bagay. Ang Senior Marky ay mabait at magiliw tulad ng dati. Lolo Nelson. Naging mataimtim ang ekspresyon ni Alvin habang seryosong nagsasalita. Sa paningin ko, kayo ni Uncle Noel ang mahal ko sa buhay, at kapag ang isang mahal sa buhay ay nahaharap sa mga problema, natural na hindi ako makakatayo. Maliban na lang kung pareho nyo akong kunin na maging outsider. Nako, paano ka namin kukunin na maging isang tagalabas? Talagang ito ay dahil ang bagay na ito ay masyadong magulo, at ito ay hindi isang bagay na maaari mong harapin. Napabuntong hininga ang Senior Marky. Oo, Little Alvin, huwag mo nang pakialaman ang bagay na ito. Sinabi rin ni Noel, bihira kang bumalik, at dapat kang maging masaya. Huwag hayaang maapektuhan ang iyong kalooban ng ibang mga bagay. Tito Noel, Lolo Nelson, sabihin mo lang sa akin. Baka sakaling makatulong ako. Nagpumilit si Alvin. Nagkatinginan ang mag-ama at tumango nang makita nila si Alvin na nagpapatuloy ng ganito, at sinimulan nilang sabihin kay Alvin ang pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari. Sa madaling panahon, nakuha ni Alvin ang isang tiyak na antas ng pangunawa sa bagay na ito. Napag-alaman na ang ina ni Noel ay isang disipulo ng isang sekta ng pangalawang antas sa Azure Forest Imperial Kingdom noong nakaraan. Nakilala niya ang Senior Marky noong bata pa siya at pinakasalan ang Senior Marky, na siya pa rin ang Divine Might Marky noong panahong iyon. Bukod dito, nagkaroon sila ng isang anak na lalaki, si Noel. Dahil sa kanyang napakahusay na likas na talento sa martial daw, ang ina ni Noel ay palaging pinapahalagahan ng naunang sect leader ng sekta na iyon, at kinuha pa siya ng sect leader na maging susunod na tagapagmana ng posisyon ng sect leader. Umabot sa punto na ang sect leader ay hindi na nag-alala tungkol sa kanyang pribadong pagpapakasal at pagkakaroon ng mga anak sa labas ng sekta. Ang sektang iyon ay may hindi nakasulat na tuntunin. Walang exception, ang taong naging sect leader o tagapagmana ng posisyon ng sect leader ay kailangang putulin ang lahat ng emosyonal na ugnayan at hindi pinahintulutang mag-asawa at magkaroon ng mga anak. Dahil sa ganoong paraan lamang nila magagarantiya na ang sect leader ay walang pag-iimbot na iaalay ang kanilang buong buhay sa sekta. Anong bullshit T rule? Hindi napigilan ni Alvin na sumpain sa kanyang puso nang marinig niya ang panuntunang ito, dahil pakiramdam niya na ang sekta ng basura ay talagang napakamakasarili hanggang sa puntong gustong sirain ang buhay ng isang tao para sa kapakanan ng hindi nakasulat na panuntunan. Ang isang buhay na walang kasama at walang mga anak ay walang alinlangan na isang hindi kumpletong buhay. Sa lalong madaling panahon, kasabay ng pagkamatay ng matandang sect leader, ang ina ni Noel ay naging sect master, samantalang ang mga matataas na henerasyon na hindi nakayanan ang paningin sa kanya ay sa halip ay nagpahirap sa kanya sa bawat sulok. Sa oras na iyon, ang Senior Marky ay natamo ng lason ng Dark Nethermink para sa kapakanan ng isang espiritong prutas, at ito ay tiyak dahil gusto niyang makuha ang espiritong prutas na iyon upang tulungan ang kanyang asawa sa pagpapabuti ng kanyang paglilinang.
Matapos ubusin ng kanyang asawa ang bunga ng espiritu, tumaas ng husto ang kanyang lakas, at pinahintulutan siya nitong sugpuin ang grupo ng mga matataas na tao sa mga matatandang henerasyon. Mula sa araw na iyon, naging mas kalmado ang lahat. Kahit na ang mga matatandang iyon ay hindi nang ahas na magsabi ng kahit ano kahit na ang Senior Marky ay manatili sa sekta ng mahabang panahon. Ang dahilan kung bakit hindi nakita ni Alvin ang Senior Marky nang siya ay bumalik sa huling pagkakataon ay dahil ang Senior Marky ay nananatili sa kanyang asawa at pinananatili ang kanyang kasama. Kalahating taon na ang nakalilipas, ang sektang iyon ay nakipag-away sa isa pang sekta, at ang ina ni Noel ay nagdusa ng pinsala sa panahon ng labanan, na naging dahilan upang ang kanyang lakas ay bumagsak ng husto. Samantala, ang mga matataas na tao ng mas lumang henerasyon ay muling lumabas upang apihin siya. Nang naisip ng ina ni Noel kung paano niya ibinigay ang kalahati ng kanyang buhay sa sekta ngunit nakatanggap ng ganoong kabayaran, lalo siyang nakaramdam ng dismaya habang iniisip niya ito, at kasama ang katotohanang ang kanyang apo ay nakapag-asawa na at nagkaroon ng mga anak, nagpasya siyang bumaba sa pwesto at umalis sa panloob na pakikibaka ng sekta. Ngunit hindi ito pinayagan ng mga nakatataas sa sekta sa halip, at sadyang gusto nilang manatili siya sa loob ng ipinagbabawal na lugar ng sekta at maging sect guardian. Maliban kung nakatagpo ng panganib ang sekta, kung hindi, hindi siya pinapayagang umalis sa ipinagbabawal na lugar. Siyempre, maaari niyang piliin na umalis sa sekta. Ngunit mayroong dalawang kondisyon. Isa, ang kanyang paglilinang ay mapilayan. Dalawa, matapos ang kanyang paglilinang ay baldado, kailangan niyang dumaan sa pinakamatinding pagsubok bago siya makaalis sa sekta. Ano ang matitinding pagsubok na ito? Nagtataka na tanong ni Alvin. Malungkot ang ekspresyon ni Noel habang sinabi niya, ito ay isang napakahirap na pagsubok na ang isang tao lamang na nakagawa ng isang malaking krimen ang kailangang dumaan pagkatapos na magkaroon ng kanilang kultibasyon ang baldado. Mula nang magkaroon ng sekta na iyon, wala ni isang tao na napilayan ang kanilang paglilinang na nakapasa sa pagsubok. Gusto ng mga matatandang iyon na patayin ang aking ina. Nang matapos siyang magsalita, ang mga mata ni Noel ay ganap na pulang-pula. Kahit na siya ang Divine Might Marky ng Crimson Sky Kingdom, isang taong nasa ibaba lamang ng Emperor at higit sa lahat, ngunit hindi niya nagawang maapektuhan ang sekta na kinabibilangan ng kanyang ina. Lolo Nelson, Uncle Noel. I'll make a trip there with the two of you. Pagkatapos niyang malaman ang tungkol sa pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari, nagsalita si Alvin sa kanilang dalawa. Dahil sa mga salita ni Alvin, pareho silang natigilan, at sabay silang umiling. Hindi. Ang bagay na ito ay hindi mo kayang harapin. Oo, Little Alvin. Kahit na hindi masama ang natural mong talento, ilang taon na lang ang lumipas. Sa karamihan, ngayon ka lang nakalusot sa Void Prying stage. Kahit gaano pa kababa ang sekta na iyon, second-rate sect pa rin ito, at walang kulang sa pag-iral sa ikapitong antas ng Void Prying stage doon, sabi ni Noel. Kahit na alam niya na ang likas na talento ni Alvin sa martial daw ay lumalaban sa langit, para sa kanya, ilang taon lang ang lumipas, at lubos na imposible para kay Alvin na magkaroon ng cultivation sa ikapitong antas ng Void Prying stage o mas mataas. Second-rate sect. Tumaas ang kilay ni Alvin habang bumubulong sa sarili. Ayon sa kanyang pag-unawa sa Azure Forest Imperial Kingdom, ang isang pangalawang antas na sekta ay dapat na isang sekta sa parehong antas sa Boundless Sect na pinanggalingan ni Jack. Ang isang pangalawang rate na sekta ay hindi nagtataglay ng isang martial artist sa Void Initiation Stage. Ang isang sekta na tulad nito ay talagang walang halaga sa kasalukuyang Alvin. Kung tutuusin, nakatayo siya sa ibang taas. Tito Noel, Lolo Nelson, naniniwala ba kayong dalawa sa akin? Nang makita ni Alvin ang dalawa na ayaw siyang payagan na magbigay ng kamay anuman ang mangyari, lumungkot ang kanyang mukha habang nagtatanong siya ng may tame-time na boses. Sa huli, pareho silang walang magawa at makakasama lang sila ni Alvin. Kukunin ko sa pagkakataong ito ang pagliligtas kay Lola bilang regalo sa maliit kong pamangkin na hindi ko pa nakita. Naisip ni Alvin sa kanyang puso. Wala na siyang oras para puntahan ang anak ni Fen at Flynn nang bumisita siya sa Divine Might Marky Estate sa pagkakataong ito bago nagmadaling umalis kasama sina Noel at ang Senior Marky, Nelson.
Pagkatapos niyang lisanin ang Divine Might Marquee Estate, bumalik si Alvin sa sarili niyang courtyard house, at inabisuhan niya ang tatlong grupo ni Wilbur bago nagsama-sama sina Nelson at Noel at umalis sa Imperial City ng Crimson Sky Kingdom. 735. Si Nelson at Noel ay lumipad sa kalangitan sa labas ng Imperial City. Sa simula, sinadya nilang magdahan-dahan para sa kapakanan ng pag-aalaga kay Alvin, ngunit kasabay ng kanilang dahan-daang pagtaas ng kanilang bilis, nang mapansin nilang hindi nagmamadaling sumunod si Alvin sa kanilang tabi mula simula hanggang sa huli, hindi nila maiwasang matigilan. Ang cultivation ni Ama ay nasa ika-4 na antas ng Void Prying Stage, samantalang, ang aking cultivation ay nasa ika-3 antas ng Void Prying Stage. Si Little Alvin ay talagang may kakayahang sumunod ng hindi nagmamadali sa likod ko habang ako ay lumilipad ng buong bilis ngayon, at siya ay parang tahimik na tulad ni Ama. Hindi napigilan ni Noel na mapabuntong hininga. Hindi ba iyon nangangahulugan na ang kasalukuyang cultivation ng Little Alvin ay nasa ika-4 na antas na ng Void Prying Stage o mas mataas? Nagulat si Noel, at si Nelson ay nagulat din. Siya ay nabuhay ng higit sa kalahati ng kanyang buhay bago makuha ang kanyang kasalukuyang paglilinang, ngunit ang maliit na kasama sa kanyang tabi ay tila magiging 30 taong gulang sa isa pang 2 o 3 taon. Anong uri ng likas na talento ito? Kahit na ito ay nasa loob ng pinakamalakas na sekta sa Azure Forest Imperial Kingdom, ang Azure Forest Trisect, ang gayong likas na talento ay malamang na nasa tuktok, tama. Little Alvin, narinig kong sumali ka sa isang sekta sa Azure Forest Imperial Kingdom. Biglang tanong ni Nelson. Oo. Tumango si Alvin. Saang sekta ka sumali? Nagtataka na tanong ni Nelson. Wala pa si Alvin sa oras na magsalita ng si Noel na lumipad sa kabilang panig ng Nelson ay bumuka na ang kanyang bibig, at tumingin siya kay Alvin bago sinabing dahan-dahan, Little Alvin, sa likas na talento mo, malamang na walang sinuman sa 7-star sword sect na sinalihan mo na kayang ikumpara sa iyo ang natural na talento, tama ba? Nang bumalik si Alvin sa huling pagkakataon, malabong narinig ni Noel si Alvin na hindi sinasadyang binanggit ang sekta na kanyang sinalihan, kaya laging naaalala ito ni Noel sa kanyang puso. Siyempre, hindi siya masyadong pamilyar sa mga sekta ng Azure Forest Imperial Kingdom, at hindi niya alam na ang 7-star sword sect ay ang dating numero 1 sekta sa Azure Forest Imperial Kingdom. Ngunit kahit na hindi niya alam, hindi ito kumakatawa na hindi alam ni Nelson. Nagsikip ang mga mag-aaral ni Nelson nang marinig niya si Noel, at tumingin siya kay Alvin nang may bahagyang pagtataka. Little Alvin, ikaw. Ang sekta na sinalihan mo noong mga nakaraang taon ay ang 7-star sword sect. Oo. Alam ni Alvin nang makita niya ang kasalukuyang ekspresyon ni Nelson na malamang na alam ni Nelson ang ilang bagay tungkol sa 7-star sword sect. Pinatunayan ng mga katotohanan na tama ang hula ni Alvin. Huminga ng malalim si Nelson at dahan-daang sinabi, ayon sa aking pagkakaalam, 5 taon na ang nakalipas, ang 7-star sword sect ay sama-samang nilipol ng iba pang 3 dakilang sekta ng Azure Forest Imperial Kingdom na bumuo ng 5 dakilang sekta ng Azure Forest Imperial Kingdom, tama ba? At ang Mountain Split sect ay tila nalipol na rin. Hindi pa nakasagot si Alvin nang ang kalapit na Noel ay natulala na. Dahil siya ay nasa Crimson Sky Kingdom, hindi pa niya narinig ang tungkol sa mga bagay na ito na kumalat at nagbunga ng maraming talakayan sa Azure Forest Imperial Kingdom, kaya hindi niya alam. Ang 7-star sword sect ay nalipol 5 taon na ang nakakaraan. Samantala, hindi naiwasang maalala ni Noel na noong umalis si Alvin sa sekta sa Azure Forest Imperial Kingdom at bumalik sa Crimson Sky Kingdom noong mga nakaraang taon, tila 5 taon na ang nakalipas. Sa ganitong paraan, nakabalik si Alvin sa Crimson Sky Kingdom pagkatapos na mapuksa ang 7-star sword sect. Ito ay isang bagay na wala siyang kaunting kaalaman. Little Alvin. Ilang sandali, tumingin si Noel kay Alvin at hindi niya maiwasang magtanong. Totoo ba ang sinabi ng aking ama? Ang 7-star sword sect ay nalipol 5 taon na ang nakalilipas. Samantalang, nang bumalik ka sa Crimson Sky Kingdom sa lahat ng mga taon na iyon, ito ay pagkatapos na mapuksa ang 7-star sword sect. Oo. Kumislap ang tingin ni Alvin habang tumango siya dahil hindi ito lihim sa kanya.
Little Alvin, napakapalad na nakaligtas kapag katapos na paksay ng 7-star sword sect. Nasa Azure Forest Trisect ka na ba ngayon? Tanong ni Nelson. Saganang kanya, kahit na ang likas na talento ni Alvin ay hindi masama, ngunit imposible para kay Alvin na mabuhay sa ilalim ng pagkubkob ng Azure Forest Trisect. Ang dahilan kung bakit nakaligtas si Alvin ay dahil sa pagtataksil ni Alvin sa 7-star sword sect at bumaling sa Azure Forest Trisect. Azure Forest Trisect. Napangisi si Alvin sa kanyang puso. Ito ay isang misteryo kung ano ang magiging ekspresyon ng Senior Marty kung alam niya na ang Azure Forest Trisect ay nalipol sa ilalim ng kamay ni Alvin. Ano? Hindi ka na alagad ng Azure Forest Trisect ngayon. Hindi napigilan ni Nelson na magtanong ng isang hakbang pa nang makita niyang hindi sumasang-ayon o hindi sumasang-ayon si Alvin. Hindi. Umiling si Alvin, at pagkatapos ay sinabi niya, isa pa rin akong disipulo ng 7-star sword sect. Alam ko na isa kang mabuting anak na marunong gumanti sa kabutihan ng iba, at imposibleng ipagkanulo mo ang iyong sekta at bumaling sa Azure Forest Trisect na lumipol sa sarili mong sekta. Sa orihinal, medyo komplikado ang damdamin ni Noel nang marinig niya ang itinanong ni Nelson kay Alvin. Kung talagang pinagtaksilan ni Alvin ang sekta na nagpalaki sa kanya at bumaling sa isang kalaban na sekta, kung gayon kahit na walang sasabihin si Noel sa labas, tiyak na may mga reklamo siya tungkol kay Alvin sa kanyang puso. Pagkatapos ng lahat, iyon ay isang sekta na nagbigay ng pabor kay Alvin. Ngayon, nang marinig niya na si Alvin ay hindi nagtaksil sa 7-star sword sect, hindi napigilan ni Noel na makahinga ng maluwag. Little Alvin, ayon sa aking pagkakaalam, ang Azure Forest Trisect ay palaging naghahanap ng mga disipulo ng 7-star sword sect nitong mga nakaraang taon, at tiyak na lilipulin nila ang sinumang alagad ng 7-star sword sect na napansin nila. Nag-aalala ang ekspresyon ni Nelson habang sinabi niya, ligtas ba ang lugar na kinaroroonan mo ngayon? Lolo Nelson, huwag kang mag-alala, ligtas na ako ngayon. Lubhang naantig pa rin si Alvin sa pag-aalala ni Nelson. Mabuti naman. Tumango si Nelson at nakahinga ng maluwag. Little Alvin, hindi ko alam noon na ang 7-star sword sect na kinaroroonan mo ay mayroon na. Kung gayon hindi ba magiging lubhang mapanganib kapag sumali ka sa Genius Competition na ginanap ng Imperial Family ng Azure Forest Imperial Kingdom? Tanong ni Noel. Isang taon na ang nakalilipas, ang Imperial Family ng Azure Forest Imperial Kingdom ay nagbigay ng malaking gantimpala sa Crimson Sky Kingdom at pinahintulutan ang Crimson Sky Kingdom na matanggal ng buwis sa loob ng 10 taon, samantalang, ang lahat ng ito ay eksaktong dahil sa kontribusyon ni Alvin. Dahil nakapasa si Alvin sa selection sa Genius Competition at matagumpay na umaban para makuha ang kwalifikasyon para lumahok sa Young Genius Competition ng Darkstone Empire. Ano? Little Alvin, sumali ka sa Genius Competition all those years ago. Ang mga mata ni Nelson ay bumukas na parang mga platito, at siya ay may ekspresyon ng pagkagulat nang marinig niya ito. Ama, ako at ang kanyang kamahalan ang humiling kay Little Alvin na kumatawan din sa Crimson Sky Kingdom. Medyo mahinang nagsalita si Noel. Nakakatawa. Putol ni Nelson. Ano ang gagawin natin kung may mangyari kay Little Alvin? Talagang katawa-tawa. Buti na lang at maayos si Little Alvin, kung hindi, paano ka magiging karapat-dapat na maging tiyuhin niya, paano ka magiging karapat-dapat na maging kaibigan ni Raymond? Napagalitan si Noel hanggang sa hindi na siya makapagsalita. Lolo Nelson, huwag mong sisihin si Uncle Noel. Natakot ako na mag-alala si Uncle Noel sa akin, kaya hindi ko sinabi sa kanya ang tungkol sa pagkalipol ng 7-star sword sect. Tinulungan ni Alvin si Noel mula sa kanyang suliranin. Nagpatuloy silang tatlo sa paglipad saglit bago hindi napigil ang magtanong ni Noel. Little Alvin, nagpunta ka sa Darkstone Empire mamaya at nakipagkompetensya sa grupo ng mga batang henyo ng Darkstone Empire. Ano ang cultivation ng pinakamalakas na batang henyo na lumitaw nang magsimula ang Young Genius Competition? Labis na curious si Noel tungkol dito. Ang isang Imperial Kingdom ay nalampasan ng isang kaharian, at ito ay sapat na para sa kanya na tumangala, samantalang, ang isang imperyo ay nalampasan pa ang isang Imperial Kingdom, at ito ay isang pag-iral na mahirap abutin para sa kanya kahit na tinitingala niya ito. Ang pinakamalakas na batang henyo.
Nag-isip sandali si Alvin nang marinig niya si Noel, at naalala niya. Noong oras na iyon, lumitaw ang isang pag-iral sa ikatlong antas ng Void Initiation Stage sa panahon ng Young Genius Competition ng Darkstone Empire. Siya ang pinakamalakas na pag-iral sa gitna ng 10 tao na umabant mula sa Young Genius Competition noong panahong iyon. Sa bandang huli, mayroon ding isa pang pag-iral sa unang antas ng Void Initiation Stage. Ikatlong antas ng Void Initiation Stage. Unang antas ng Void Initiation Stage. Hindi lang humihingal si Noel, maging si Nelson ay napabuntong hininga nang marinig nila si Alvin, at pareho silang napabuntong hininga ng may damdamin. Tulad ng inaasahan sa mga batang henyo ng isang imperyo, nakapasok na sila sa ikatlong antas ng Void Initiation Stage bago ang edad na 38. Ang gayong likas na talento sa kagulat-gulat. Marahil, pagkatapos ng isa pang 10 taon kapag si Little Alvin ay 38, magkakaroon ka ng katulad na tagumpay. Tumingin si Noel kay Alvin at napuno ng kumpiyansa kay Alvin. Kung si Alvin ay umabant sa Young Genius Competition ng Darkstone Empire, hindi siya nagtanong dahil imposible para kay Alvin na umabant sa kanyang opinyon. Ang Young Genius Competition ng Darkstone Empire ay 1 taon na ang nakalipas. Sa abot ng kanyang pag-aalala, si Alvin ay nasa ika-4 na antas lamang ng Void Prying Stage ngayon, at si Alvin ay malamang na nasa ikalawa o ikatlong antas ng Void Prying Stage 1 taon na ang nakakaraan. Ito ay lubos na imposible para sa isang taong may ganoong kultibasyon na sumulong sa Young Genius Competition ng Darkstone Empire. Dahil sa mga pagsasaalang-alang na ito ay hindi siya nagtanong, dahil labis siyang natatakot na masiraan ng loob si Alvin, samantalang, dahil hindi nagtanong si Noel, imposibleng si Alvin ang nagkusa na magpaliwanag. Ang grupo ng 3 ay patuloy na lumipad ng mabilis pasulong. Makalipas ang 3 araw, umalis silang 3 sa Crimson Sky Kingdom para pumasok sa teritoryo ng Azure Forest Imperial Kingdom. Sa totoo lang, sa kasalukuyang lakas ni Alvin, hindi na siya magtatagal para magtungo sa Azure Forest Imperial Kingdom mula sa Crimson Sky Kingdom, at ang dahilan kung bakit siya gumamit ng ganoon katagal ay dahil sa pag-aalaga kay Noel. Napanatili niya ang kanyang bilis sa parehong antas ng Noel, ang bilis ng ikatlong antas ng Void Prying Stage Martial Artist. May napansin si Alvin habang lumilipad siya sa kalangitan sa itaas ng Azure Forest Imperial Kingdom habang sinusundan sina Noel at Nelson. Ang direksyon na kanilang tinatahak ay talagang direksyon ng lokasyon na dating kabilang sa Demonic Lotus Blade Sect, ang Demonic Lotus Blade Gorge, at tila ang pangalawang rate na sekta na tinitirhan ng ina ni Noel ay nasa direksyon din. Habang nasa daan, sinadyang malaman ni Alvin ang tungkol sa sektang ito sa pangalawang antas, samantalang, sinabi sa kanya ni Noel at Nelson ang lahat ng walang kaunting pagkainip. Ang sekta na pinanggalingan ng aking asawa ay tinatawag na Flying Rainbow Sect, at tumatanggap lamang ito ng mga babaeng disipulo. Kaya, lahat ng nasa Flying Rainbow Sect mula sa kanilang sect leader, higher up, at lahat ng kanilang mga disipulo, lahat sila ay mga babaeng disipulo, dahan-daang sabi ni Nelson. Tumango si Alvin, at hindi niya maiwasang bahagyang mabigla sa kanyang puso sa parehong oras. Ang isang sekta na ganap na nabuo mula sa mga babaeng disipulo ay talagang may kakayahang maging pangalawang antas na sekta ng Azure Forest Imperial Kingdom. Ito ay tunay na nakakabigla. Pagkatapos ng lahat, ang likas na talento ng mga babaeng martial artist sa Cloud Continent ay mas mababa kaysa sa mga lalaking martial artist mula nang ipanganak, at ito ay isang bakal na batas sa Cloud Continent. Kaya ang mga tunay na eksperto sa Cloud Continent ay karaniwang mga lalaki. Siyempre, hindi ibig sabihin na ang likas na talento ng lahat ng babaeng martial artist ay mas mababa sa mga lalaking martial artist, at ito ay nasa pangkalahatang kahulugan lamang. Marami ring babaeng martial artist na may likas na talento na higit pa sa mga male martial artist. Hindi banggitin ng sino man, ang kanyang kasintahang si Kelly ay nagpahayag ng nakakagulat na likas na talento mula pa sa murang edad, at sumali sa isang dakilang kapangyarihan sa mga lupaing dayuhan maraming taon na ang nakararaan. Marahil, ang kanyang lakas sa sandaling ito ay mas malakas. Ito ay kahit na sa lawak na ito ay lubos na malamang na ang lakas ni Kelly ay nalampasan siya. 736.
Kahit na siya ay kasalukuyang isang ika-9 na antas ng Void Initiation Stage martial artist at nakakuha pa ng karangalan na kumuha ng pinakamataas na ranggo sa Dynasty Martial Competition ng Dark Cloud Dynasty, alam niyang malinaw sa kanyang puso na ang mga batang henyo ng Foreign Lands ay nasa ibang antas kung ihahambing sa mga batang henyo ng Dark Cloud Dynasty. Ayon sa mga alaala mula sa dalawang buhay na naranasan ng Rebirth Martial Emperor. Hindi pa banggitin ang mga nakakagulat na tagumpay na nakuha niya bago ang edad na 40 sa kanyang ikalawang buhay. Kahit na ito ay iba pang mga martial artist, marami ang nakatuntong sa Void Transformation Stage bago ang edad na 40. Sa yugto ng Void Transformation bago ang edad na 40. Anong uri ng paniwala iyon? Hindi nangahas si Alvin na ipagpatuloy ang pag-iisip tungkol dito. Not to mention anything else, just amongst the people that I know. Kahit na ang kasalukuyang anyo ni Nympha ay napanatili sa edad na 15 o 16, ang kanyang tunay na edad ay lampas lang ng kaunti sa 20. Marahil ay maayos na niyang makapasok sa Void Transformation Stage bago ang edad na 30. Nang mag-isip siya hanggang dito, si Alvin ay tila nabuhusan ng isang balde ng malamig na tubig, at nadama niya na ang kanyang mga nagawa sa nakaraan ay lubos na hindi karapat-dapat na banggitin sa harap ni Nympha. Nympha, nakakatamad ka talaga sa iba. Napabuntong hininga si Alvin sa kanyang puso at hindi maiwasang maalala ang misteryosong batang babae. Nang maalala niya ang dalaga, natural na hindi naiwasang maalala ni Alvin ang tatlong maliliit na lalaki. Little Black, Little White, Little Gold. I wonder how they are now, at kung nakapasok na sila sa lubhang mapanganib na lugar na binanggit ni Numi. Naisip ni Alvin sa kanyang puso. Sa ilang sandali, binawi ni Alvin ang kanyang mga iniisip na lumipad sa malayo, at ang kanyang kalooban ay unti-unting kumalma. Tama, iyong special ring na iniwan para sa akin ng aking ama. Habang nagmamadali siya sa daan, binawi ng board na si Alvin ang special ring na ipinasa sa kanya ni Noel ilang araw na ang nakalipas, ang special ring na iniwan ng kanyang ama na si Raymond para sa kanya. Isang patak ng sariwang dugo ang tumulo upang itatag ang pagmamay-ari ng special ring, at pagkatapos ay nagbigay ito kay Alvin ng pakiramdam na parang pinagdugtong sila ng dugo. Pagkatapos niyang itatag ang pagmamay-ari ng special ring, naiinip na tumingin si Alvin sa espasyo sa loob ng special ring. Halos walang laman ang buong malaking espasyo. Sa loob nito ay isang jade slip, 3 piraso ng talisman paper, na tila ang anting-anting na papel na the wists ng kanyang nakaraang buhay ay ginamit upang linlangan ang mga tao, at isang mahigpit na saradong makapal na libro na kumikislap na may mahinang kinang. Ang libro ay ganap na jade green na may pattern na walang anumang espesyal tungkol dito sa pabalat, ngunit sa halip ay naramdaman ni Alvin na ang pagkutitap na mahinang kinang sa ibabaw nito ay hindi karaniwan. Ito ay isang voice transmission jade slip. Sa huli, napansin ni Alvin na nakilala lang niya ang voice transmission jade slip sa mga bagay na naiwan ng kanyang ama. I presume it's the message my father left me bago umalis. I wonder what he said. Sa ilalim ng kanyang kuryosidad, binawi ni Alvin ang voice transmission jade slip at isinama ang kanyang origin energy dito. Kaagad, isang pamilyar na boses ang malinaw na pumasok sa mga tainga ni Alvin, at ang boses na ito ay ang ama ni Alvin, si Raymond. Alvin, kapag narinig mo ang mensaheng ito, dinala na ni Itay ang iyong ina, si Rina, at ang dalawang magiging manugang kong babae na umalis sa Dark Cloud Dynasty. Napaawang ang mga sulok ng bibig ni Alvin nang marinig niya hanggang dito. Dalawang magiging manugang na babae. Si Leia at Sofia ang tinutukoy niya. Ito pa rin ba ang aking tunay na ama? Wala siyang ibang hinangad kundi ang makalayo sa dalawang babaeng iyon, ngunit ang kanyang ama ay talagang nadagdagan ang kanyang mga problema mula sa gilid. Kaya paano niya haharapin ang dalawang babaeng iyon sa hinaharap? Teka! Umalis sa Dark Cloud Dynasty. Hindi napigilan ni Alvin na mapabuntong hininga, at nabigla siya sa puntong nanginag ang kanyang puso. Hindi ba sila lumabas para magpahinga? Bakit sila umalis sa Dark Cloud Dynasty? Matapos makabawi mula sa kanyang pagkabigla, pansamantalang huminahon ang damdamin ni Alvin, at pinag-isipan niya ang mga eksena pagkatapos na bumalik ang kanyang deadbeat na ama, si Raymond, noong mga nakaraang taon.
Una, bumalik lamang ang kanyang ama pagkaraan ng 23 taon. Pangalawa, hindi malinaw na binanggit ng kanyang ama ang kanyang mga karanasan sa loob ng 23 taon na iyon. Naalala pa ni Alvin ang sinabi ng kanyang ama noong araw na iyon. Sa taong iyon, nagpunta ako sa Swamp of Death upang maghanap ng Seren Epiphyllum para sa iyong ina at sa iyo, at sa aking paglalakbay, isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap. Dahil sa ilang kadahilanan, naging dahilan ito upang mawalan ako ng kontrol sa aking sarili, at wala na akong paraan para bumalik para hanapin ka at ang iyong ina. Kung hindi lang para makabalik at hanapin kayo ng nanay mo, mas pinili kong sirain ang sarili ko kasama siya. Hindi ko na kailangan pang inutusan niya ako ng maraming taon at magtagal hanggang ngayon. Ang kasamaan niya ay nagantihan na ng kasamaan, at tuluyan na siyang napawi. Kung hindi, baka hindi na makabalik si Itay at hanapin kayo ng iyong ina. Ito ang mga salitang sinabi sa kanya ng kanyang ama sa nakalipas na mga taon. Sa oras na iyon, naisip ni Alvin na ang kanyang ama ay nakulong at inalipin ng isang tao, samantalang, ang lakas ng taong iyon ay napakalakas, at ang kanyang ama ay nakahanap lamang ng pagkakataong makatakas at hinanap siya at ang kanyang ina. Ngunit nang isipin niya ito ngayon, maraming butas ang kwentong ito. Dahil napakabigat ng taong iyon, paano siya madaling masira? Bukod dyan, sinabi ni Father na wala na ang origin energy niya. Dahil sa mga salita niyang iyon, hindi ko namamalayan na napilayan na ang kanyang cultivation. Matapos hanapin ng spiritual force ko ang kanyang katawan at wala akong napansin na bakas ng origin energy, lalo akong natitiyak na ang kanyang cultivation ay napilayan. Nang mag-isip siya hanggang dito, sumimangot si Alvin. Kung wala talaga si Itay sa kanyang cultivation, paano niya dinala sina Nanay, Rina, Leia, at Sofia na umalis sa Dark Cloud Dynasty? Kahit na ang kanyang ama ay may gamit bilang isang paraan ng transportasyon, ang mga eksperto ay marami bilang mga ulap sa mundo sa labas ng Dark Cloud Dynasty at paano ito maihahambing sa Crimson Sky Kingdom. Sa ilang sandali, hindi maiwasan ni Alvin na bahagyang mag-alala. Nag-aalala siya para sa kaligtasan ng kanyang ina at ama, at nag-aalala siya para sa kaligtasan ni Rina, Leia, at Sofia. Anong nangyayari? Si Alvin ay ganap na hindi nagawang iikot ang kanyang ulo sa bagay na ito, at unti-unti niyang itinigil ang pag-iisip tungkol dito at sa halip ay isinama ang kanyang origin energy ng isang hakbang pa sa voice transmission Jade Sleep upang patuloy na marinig ang mensahe ng kanyang ama. Naguguluhan ka ba kung bakit ko dinala ang nanay mo at ang iba pa para umalis sa Dark Cloud Dynasty? Nag-aalala ka ba sa kaligtasan natin? Kung ito, mapapanatag ka na, sobrang ligtas na tayo ngayon. Napaawang ang sulok ng bibig ni Alvin nang marinig niya hanggang dito. Sa sandaling ito, pakiramdam niya ay parang uod ang kanyang ama sa kanyang tiyan. Ngunit nakita niya ang pagtitiwala mula sa tono ng kanyang ama. Nagpatuloy si Alvin sa pakikinig. Alam kong maraming tanong sa puso mo, pero imposibleng sabihin ko sa iyo ngayon. Bukod pa riyan, hindi na tayo babalik sa Crimson Sky Kingdom sa maikling panahon. Marahil, kapag nagkita tayong muli, ito ay sa mundo sa labas at hindi sa Crimson Sky Kingdom. Hindi naman masama ang likas na talento ng dalawang babaeng iyon, sina Leia at Sofia, at kung mapapakintab sila ng bahagya, tiyak na makakamit nila ang kadakilaan. Para kay Rina, hindi pa rin masama ang likas na talento niya, at kasama ang iyong nanay na Nos-Anay na nasa tabi niya siya, dinala ko siya sa amin. Sa sandaling ito, ipinapalagay ko na nakita mo na ang dalawang bagay na iniwan ko para sa iyo. Una, ang tatlong talisman, na pinagsama-sama ay marahil ay makakapagligtas sa iyong buhay ng 3 beses, at ang paraan ng paggamit nito ay itapon ang talisman patungo sa iyong kaaway bago kulong sa iyong kalaban sa iyong tingin at isigaw ang salitang descend. Talisman. Sumimangot si Alvin. Sa totoo lang, hindi pamilyar sa kanya si talisman kahit kaunti. Siyempre, hindi dahil taglay niya ang mga alaala ng Rebirth Martial Emperor, dahil wala talagang record ng talisman sa mga alaala ng Rebirth Martial Emperor. Ang dahilan kung bakit pamilyar sa kanya ang mga talisman ay dahil hindi sila bihira sa mundo ng kanyang nakaraang buhay.
Lalo na sa silangang sinaunang bansa kung saan siya nanatili, ang mga talisman ay napakakaraniwang bagay. Medyo na-curious ako sa tatlong talisman na iyon kanina dahil mayroon silang mga scribble na sulat na katulad ng mga anting-anting ng nakaraang buhay ko. Ngunit hindi ko naisip na mga talisman talaga sila. Bukod dito, sinabi ni Itay na ang tatlong anting-anting na ito ay may kakayahang iligtas ang aking buhay ng 3 beses. Hindi kaya ang tatlong anting-anting na iyon ay may ilang uri ng kalaliman sa loob ng mga ito? Ang puso ni Alvin ay napuno ng mga katanungan, at wala siyang ibang hinihiling kundi ang kunin ang isa sa mga anting-anting at sumigaw ng bumaba bilang pagsubok. Ngunit pinigilan siya ng kanyang dahilan. Subconsciously, nadama niya na ang tatlong anting-anting na iyon ay hindi dapat sayangin ng ganito, at dapat itong gamitin sa pinakamagandang sitwasyon. Bakit si Ama ang nagtataglay ng mga anting-anting na ito? Ito ay isang bagay na hindi nagawang balutin ni Alvin sa kanyang ulo mula pa noong una. Hindi ba't ang kanyang ama ay isang taong walang nikatiting na paglilinang? Kaya saan nakuha ng kanyang ama ang mga kakaibang anting-anting na ito? Kung tutusin, kahit na hinanap niya ang 2 panghabang buhay na alaala ng Rebirth Martial Emperor, wala siyang napansin na anumang talaan na may kaugnayan sa mga anting-anting. Sa madaling salita, ang Rebirth Martial Emperor ay hindi pa nakarinig ng kahit anong anting-anting sa Cloud Continent. Ang kakulangan ng mga anting-anting ay makikita mula dito. Saan nakuha ni Itay ang mga kakaibang bagay na ito? Hindi alam ni Alvin kung matatawa o maiiyak siya habang tinitingnan ang tatlong anting-anting sa spatial ring. Gaano man siya tumingin sa kanila, ang tatlong anting-anting na ito ay parang mga bagay na ginamit ng mga manloloko na dawis na iyon upang linlangin ang iba sa silangang sinaunang bansa kung saan siya nagmula sa Earth. Ngunit hindi dapat ako linlangin ni Ama. Hindi nagtagal, napabuntong hininga si Alvin, at nagpatuloy siya sa pakikinig sa boses na lumabas mula sa loob ng Void Transmission Jade Sleep. Bukod sa tatlong talisman na iyon, nag-iwan ako ng exquisite jade box para sa iyo, at malalaman mo kung nasaan ako at ang iyong ina pagkatapos mong magkaroon ng kakayahang buksan ito sa hinaharap. Sige, halos tapos ko na sabihin ang gusto ko. I'll leave it at this. You don't have to worry about US, we're highly well. Bukod dyan, hindi ko pa nakikilala ang 2 ko pang manugang. Mabahong brat, ihatid mo sila sa akin sa lalong madaling panahon. Biglang huminto ang boses dito. Tumawa ng mapait si Alvin. Batay sa tono ng kanyang ama, ang kanyang ama ay tila lubos na malaya at walang pigil. This is the exquisite jade box. Akala ko libro. Unti-unting bumaba ang tingin ni Alvin sa bagay sa spatial ring na mukhang isang libro. Pero, binawi ito ni Alvin mula sa spatial ring. Ang lamig. Nang pumasok ang exquisite jade box sa kanyang kamay, nakaramdam ito ng lamig, at ang malamig na pakiramdam ay kumalat sa buong katawan niya sa isang kisap mata, na naging dahilan upang hindi niya mapigilan ang panginginig. Pagkaraan ng maingat na pag-inspeksyon nito ng ilang sandali, napansin ni Alvin ang isang magandang hati sa gitna ng exquisite jade box, at ito mismo ang split na lumabas mula sa kahon na nagsasara mula sa pataas at pababa. Ang mensaheng iniwan ni Father sa voice transmission Jade Sleep ay nagsabi na kapag may kakayahan akong buksan ang jade box na ito, pagkatapos ay ganito at iyon. Isang jade box lang na ganito. Casual ko lang. Ungol ni Alvin at hindi na nagpatuloy pagkatapos ng puntong ito. Dahil kasabay ng pag-ungol niya ay nakapulupot na ang kamay niya sa origin energy habang sinusubukang buksan ang jade box. Ngunit ang kinalabasan ay ang jade box ay hindi gumalaw ng 1 pulgada, at ito ay lubos na imposibleng mabuksan. 737. Paano ito magiging posible? Nagulat si Alvin hanggang sa ang kanyang mga mata ay nakadilat, at ang origin energy sa kanyang mga kamay ay mabilis na tumaas sa parehong oras upang tumaas hanggang sa limitasyon sa isang kisap mata. Ngunit kahit na noon, ang exquisite jade box ay nanatiling hindi gumagalaw at lubos na imposibleng mabuksan.
Kasama ng mga strands ng Asher Energy, Violet Energy, at Earth and Yellow Energy na umiikot sa loob ng Origin Energy sa kamay ni Alvin, sinubukan niyang buksan ang Jade Box, ngunit hindi pa rin ito gumagalaw kahit kaunti. Ito. Nagulat si Alvin sa kanyang puso nang kumalat ang Origin Energy at concept sa kanyang mga kamay, at ang kanyang mukha ay natatakpan ng ekspresyon ng pagtataka. Kailan siya nakakita ng kakaibang Jade Box? No wonder sinabi ng message na naiwan ni Father. So it turns out that he knew for certain that I'm currently unable to open the exquisite Jade Box. Sa sandaling ito, ganap na napagtanto ni Alvin ang katotohanan. Kanina, hindi siya kumbinsido nang marinig niya ang kanyang ama na magsalita ng ganoon, at naramdaman niya na ang pagbukas ng isang maliit na Jade Box ay kasing dali ng pag-flip ng kanyang kamay sa kanya. Ngunit ngayon ay tila kahit na ibigay niya ang kanyang buong lakas at gamitin ang quasi-royal grade spirit sword, maaaring hindi niya mabuksan ang Jade Box na ito. Kailangan kong maghanap ng oras para subukan ang quasi-royal grade spirit sword. Si Alvin na napabuntong hininga ay iniligpit ang exquisite Jade Box nang itinaas ang kanyang kamay. Little Alvin, anong problema? Sa sandaling ito, sina Nelson at Noel ay tumingin kay Alvin nang sabay-sabay na napansin nila ang enerhiya ng langit at lupa na naipon sa itaas ni Alvin kanina, ngunit hindi pa nabubuo sa anyo, at napagtanto nila na si Alvin ay nakaipon ng lakas kanina. Wala yon. Bahagyang umiling si Alvin at casual na gumawa ng dahilan. Mayroon lang akong comprehension sa aking paglilinang. Hindi nag-alinlangan sina Nelson at Noel sa mga salita ni Alvin, at kahit na hindi napigilan ni Noel ang buntong hininga. Hindi ka takataka na mayroon kang ganitong paglilinang sa murang edad, Little Alvin. Talagang nagtataglay ka ng pambihirang likas na talento na mahirap abutin ng mga ordinaryong tao sa landas ng paglilinang sa martial daw. Tumango si Nelson at ipinahiwatig ang kanyang pagsang-ayon. Tito Noel, masyado kang mabait. Mahinhinang umiti si Alvin. Pagkaraan ng 10 araw, huminto sina Alvin at Noel sa himpapawid dahil huminto si Nelson sa harap nila. Sa sandaling ito, bumaba ang tingin ni Nelson sa isang napakalaking bundok sa di kalayuan. Ang lugar na iyon ay ang Flying Rainbow Mountain, at ito ang lokasyon ng Flying Rainbow Sect. Tumaas ang mga kilay ni Alvin nang marinig niya ito, at hindi niya maiwasang itaas ang kanyang ulo para tumingin ng buong buo. Ang malayong napakalaking bundok ay parang isang napakalaking halimaw na nakahiga doon. Ang taluktok ng bundok ay pinagsalikop ng mga ulap at ambon, at maraming napakalinaw na maraming kulay na sinag ng liwanag ang makikita sa matinding sikat ng araw. Ang maraming kulay na sinag ng liwanag ay pumihit at pumulupot sa loob ng mga ulap at ambon, at ito ay nakikita na tila maraming bingkong bahaghari na nagtagpo at nagbigay sa iba ng visual na kasiyahan. Ang tinatawag na kapistahan para sa mga mata ay walang iba kundi ito. Napabuntong hininga si Alvin sa kanyang puso. Kahit na ang bundok ng Flying Rainbow Sect ay mas mababa kaysa sa 7 dakilang sword peak ng 7-star sword sect o ang Demonic Lotus Blade Gorge ng dating Demonic Lotus Blade Sect, ang Flying Rainbow Sect ay isa lamang pangalawang rate na sekta ng Asher Forest Imperial Kingdom, at ang pagkakaroon ng locus yung tulad nito ay maituturing na hindi masama. Ito ang Flying Rainbow Mountain. Narinig ko itong binanggit ni inay noong bata pa ako. Ang rurok ng Flying Rainbow Mountain ay parang kaharian ng mga immortal sa mga alamat, at kapag ako ay lumaki, palagi kong iniisip na sinasalita ito ni inay. Hindi ko akalain na ganito talaga. Napabuntong hininga si Noel na may paghanga. Uncle Noel, hindi ka pa nakarating sa Flying Rainbow Sect na ito. Natigilan si Alvin. Sa ganang kanya, si Noel ay anak ng pinuno ng Flying Rainbow Sect kahit na ano, at kahit na ang ilan sa mga matatandang tao ng Flying Rainbow Sect ay laban sa ina ni Noel, hindi ito magiging hanggang sa paghihigpit sa pagpasok ni Noel sa Flying Rainbow Sect, di ba? Para sa kapakanan ng pagpayag na hindi ako maabala ng mga miyembro ng Flying Rainbow Sect, hindi ako dinala ni inay sa Flying Rainbow Sect, at hindi alam ng Flying Rainbow Sect ang aking pag-iral, sabi ni Noel. Biglang naunawaan si Alvin. Sa hindi kalayuan sa hilaga ng Flying Rainbow Mountain ay isa sa mga base ng Asher Forest Tri-Sect, ang Demonic Lotus Blade Gorge.
Sinabi ni Nelson kay Alvin, kumbaga, ang Flying Rainbow Sect ay may malalim na relasyon sa dating demonic Lotus Blade Sect. Kahit na ang dahilan kung bakit kaya ng Flying Rainbow Sect na sakupin ang napakagandang lokasyon ay dahil sa proteksyon ng demonic Lotus Blade Sect. Demonic Lotus Blade Sect. Lumiwanag ang tingin ni Alvin. Sa totoo lang, nang itinuro ni Nelson ang napakalaking bundok na iyon sa di kalayuan at sinabing iyon ang base ng Flying Rainbow Sect, ang Flying Rainbow Mountain, bahagyang nagulat siya. Nagulat siya na ang Flying Rainbow Sect at ang dating demonic Lotus Blade Sect ay napakalapit. Nagulat siya na ang isang sektang pang-seconsrate na tulad ng Flying Rainbow Sect ay talagang nagtataglay ng locus yung tulad nito. Demonic Lotus Blade Sect. Ang mga sulok ng bibig ni Alvin ay biglang kumulubot sa pangungulila. Siyempre, hindi ito napansin ni Nelson at Noel. Tara na. Tinawag ni Alvin sina Nelson at Noel bago lumipad patungo sa Flying Rainbow Mountain. Hindi niya sinasadyang bumilis at pinayagan silang dalawa ni Nelson at Noel na sumunod ng malapit sa kanyang likuran. Makalipas ang maikling sandali, dumating na silang tatlo sa labas ng Flying Rainbow Mountain. Nang makalapit na sila sa malapit, napansin ni Alvin na maraming pathway sa bundok na umiikot sa Flying Rainbow Mountain, samantalang, bawat daanan ng bundok ay may malawak na plataporma sa gilid ng bundok. Ang mga platform na ito ay kadalasang may ilang mga gusali na itinayo sa mga ito, ang ilan sa mga ito ay may iba't ibang mga halaman na nakatanim sa mga ito, at mayroon pang ang isa na sobrang walang laman, ngunit ito ang pinakamasigla sa lahat. Ang huli ay malinaw na ang Flying Rainbow Sect's martial practice ground. Munting Alvin. Nang makita niya ang figure ni Alvin na kumikislap at nagbabalak na lumipad palabas at pumasok sa Flying Rainbow Sect, nabalisa si Nelson. Lolo Nelson. Matapos siyang tawagin ni Nelson, huminto si Alvin at tumingin kay Nelson na may nagtatakang ekspresyon. Hindi mo pa naabisuhan ang mga miyembro ng iyong sekta. Hindi pa huli ang lahat para pumasok tayo sa Flying Rainbow Sect at kunin ang aking asawa pagkatapos mong tawagan ang ilang mga tao mula sa iyong sekta. Sabi ni Nelson, bukod dyan, tandaan na hilingin sa mga taong tinawagan mo na huwag ilantad ang kanilang pagkakakilanlan. Kung hindi, tiyak na isisiwalat ito ng mga matatandang tao ng Flying Rainbow Sect sa Azure Forest Tri-Sect. Kapag nangyari iyon, magiging komplikado ang usapin. Kung ikaw at ang mga taong tatawagan mo para tumulong ay hindi ilantad ang iyong mga pagkakakilanlan, ang bagay na ito ay magiging panloob lamang ng Flying Rainbow Sect, at imposible para sa mga matatandang tao ng Flying Rainbow Sect na humingi ng tulong sa Azure Forest Tri-Sect. Natapos magsalita si Nelson ng isang buntong hininga at sinabi ang kanyang mga alalahanin. Tulong. Dahil sa mga salita ni Nelson, hindi napigilan ni Alvin na matigilan, at pagkatapos ay umiling siya. Lolo Nelson, wala akong balak magdala ng kahit na sinong tao para tumulong. Anong biro? Kung kailangan niyang maghanap ng mga taong matutulungan para lamang sa pagkuha ng isang tao mula sa isang sektang second rate sa Azure Forest Imperial Kingdom, kung gayon maaari na lang niyang patayin ang kanyang sarili. Sa kanyang kasalukuyang lakas, hindi pa banggitin ang isang pangalawang rate na sekta sa Azure Forest Imperial Kingdom, hindi man lang siya natakot sa Imperial Family ng Azure Forest Imperial Kingdom. Wala siyang balak humingi ng tulong. Natigilan sina Nelson at Noel nang marinig nila si Alvin. Pagkaraan ng maikling sandali, si Nelson ang unang nag-react, at nagmamadaling sinabi niya, Little Alvin, huwag kang magbiro kay Lolo Nelson sa oras na ganito. Kung tayo ay puwersahang lumabag sa Flying Rainbow Sect, ito ay lalabag sa isang malaking bawal ng Flying Rainbow Sect. Natatakot ako na hindi lang tayong tatlo ang maliligtas, kundi tayong tatlo lang ang makakaligtas. Maaari siyang makipagsapalaran, ngunit hindi siya umaasa na ang kanyang sariling anak at si Alvin na walang kaugnayan sa bagay na ito ay magsasapanganib. Joke! Hindi alam ni Alvin kung tatawa o iiyak. Sa huli, hindi siya mapakali na ipagpatuloy ang pagpapaliwanag, at lumiwanag siya upang direktang bumaba sa kalangitan sa itaas ng napakalawak na martial practice ground sa gilid ng bundok ng Flying Rainbow Mountain. Whoosh!
Ang hitsura ni Alvin mula sa himpapawid ay nakakuha ng atensyon ng bawat alagad ng Flying Rainbow Sect sa martial practice ground. Ang lahat ng mga disipulong ito ng Flying Rainbow Sect ay mga babaeng disipulo, mayroong parehong magaganda at pangit na mga disipulo, ngunit isang bagay ang makumpirma, ang kanilang likas na talento sa martial daw ay hindi masama. Kung hindi, imposible para sa kanila na matanggap sa Flying Rainbow Sect. Sino yun? Lalaki daw. Palapit ng palapit. Wow! Ang gwapo. Sword-shaped brows and starry eyes, handsome and extraordinary, and with a graceful bearing. Good gracious. He's simply the perfect lover in my dreams. You little cell asterisk T, stop being H asterisk Ernie. How could such an extraordinary figure take a fancy to you? Mukhang nasa 25 na siya, ngunit talagang may kakayahang lumipad. Ito ay kumakatawa na siya ay isang dalubhasa sa Void Priang stage o higit pa. Ang ating Azure Forest Imperial Kingdom ba ay nagtataglay ng isang pambihirang batang henyo? Kung hindi mo sinabi, muntik ko nang makalimutan na lumipad siya. Ang kanyang likas na talento ay mas katangi-tangi kaysa sa 5 dakilang young masters ng ating Azure Forest Imperial Kingdom na nagtataglay ng pinakapambihirang talento sa nakababatang henerasyon. 5 mahuhusay na young masters. Ang pinakapambihirang talento sa nakababatang henerasyon ng Azure Forest Imperial Kingdom. Hindi mo makakalimutan, tama. Sa lahat ng mga taon na iyon, isang figure na mas namumukod tangi pa kaysa sa 5 mahuhusay na young masters ang lumitaw sa ating Azure Forest Imperial Kingdom. Hindi lang iyon, sa panahon ng Genius Competition mahigit 2 taon na ang nakararaan, mayroon din anong isa pang batang henyo sa 5 mahusay na master na iyon. Tama. Paano ko makakalimutan si Alvin at ang misteryosong binata, si Lizardo, na umaban sa Genius Competition ng ating Azure Forest Imperial Kingdom sa nakalipas na 2 taon. Kahit sina Alvin at Lizardo ay malamang na mas mababa sa kanya, tama ba? Noong kararating lang ni Alvin sa martial practice grounds ng Flying Rainbow Sect, narinig niya ang isang alon ng mga bulahang talakayan. Habang tinitingnan niya ang grupo ng mga babaeng disipulo ng Flying Rainbow Sect na nagbulungan sa isa't isa, may ilan na tumingin pa sa kanya ng malandi, dahilan para hindi niya maiwasang mapahiya. Sabi nga, 3 babae ang pwedeng gumawa ng pelikula. Sa dinami-dami ng babaeng nagtitipon-tipon, pakiramdam niya ay malapit nang sumabog ang mga tenga niya. Swoosh! Swoosh! Samantala, sumunod sina Nelson at Noel upang tumayo sa magkabilang panig ni Alvin. Hindi ba siya ang asawa ng sect leader? Biglang may tumitig kay Nelson at napasigaw sa pagtataka. Asawa ng sect leader. Yung guest na nagstay sa Flying Cloud Pavilion natin kanina. Hindi ba't umalis siya sa Flying Rainbow Sect natin dahil pinipilit ng Supreme Elder ang sect leader? Bakit siya bumalik? Itong 2 taong nasa tabi niya ay hindi siya ang tutulong sa kanya, di ba? Maraming mga disipulo ng Flying Rainbow Sect ang bumulong sa talakayan. Narinig ko na bukod sa paghiling sa sect leader na bumaba sa pwesto, hiniling pa ng Supreme Elder sa sect leader na pumasok sa ipinagbabawal na lugar at tahimik na magtanim, at tuluyang mahiwalay sa labas ng mundo. Mukhang nagdala ng tulong ang asawa ng sect leader para ilayo ang sect leader. Nagmamadaling tumalikod at umalis ang ilang nakatatandang mga disipulo ng Flying Rainbow Sect. Malinaw, pumunta sila upang ipaalam sa mga nakatataas ng sekta. 738. Munting Alvin. Sabay na tumingin sina Nelson at Noel kay Alvin, at ang pagitan ng kanilang mga kilay ay naglalaman ng matinding pag-aalala. Lolo Nelson? Uncle Noel? Huwag kang mag-alala. Ipinahiwatig ni Alvin na maging komportable sila sa kanyang titig. Ngunit kahit na noon, sina Nelson at Noel ay wala pa ring kaunting tiwala sa kanilang mga puso. Hindi nila lubos na maisip kung bakit magiging walang hiya si Alvin na talagang marahas na pumasok sa Flying Rainbow Sect. Hindi dahil sa hindi nila naisip na marahil ang kasalukuyang lakas ni Alvin ay sapat na upang sugpuin ang lahat ng matatandang tao ng Flying Rainbow Sect, kaya naglakas loob siyang kumilos sa ganitong paraan. Ngunit sa isang mabilis na pag-iisip, tila ito ay isang bahagyang pagnanasa.
Ilang taon si Alvin? Kahit na ang kanyang likas na talento ay mas mataas, siya ba na malayo sa edad na 30 ay maaaring magkaroon ng cultivation sa ikapitong antas ng void prying stage o higit pa? Sa abot ng kanilang pag-aalala, ito ay lubhang hindi makatotohanan. Sa ilalim ng nababagabag na damdamin nina Nelson at Noel, maraming matulin na alulong ng hangin ang umalangaw-ngaw mula sa malayong kalangitan. Pagkaraan ng maikling sandali, tatlong figure ang sa wakas ay lumitaw sa harap ng tatlo ni Alvin. Ito ang tatlong matandang babae na lampas sa edad na 70, ang isa ay nakasuot ng asher na damit, ang isa ay nakasuot ng asul, at ang huli ay nakasuot ng dilaw na damit. Kataas-taasang matanda. Ang karamihan ng mga disipulo ng Flying Rainbow Sect sa Martial Practice Grounds ay yumukod sa tatlong matandang babae. Ang tatlong matandang babae ay tiyak na tatlong Supreme Elders ng Flying Rainbow Sect. Ayon sa bulong-bulungan, silang tatlo ay nabubuhay sa ikapitong antas ng Void Prying Stage o mas mataas. Whoosh! 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 Ang tatlong matandang babae ay nakatayo sa himpapawid hindi kalayuan sa grupo ni Alvin ng tatlo, at ang kanilang mga tingin ay nakalock kay Nelson sa unang posibleng sandali. Dahil kilala lang nila si Nelson sa 3 taong nauna sa kanila. Mukhang hindi mo talaga sineseryoso ang mga salita namin. Naalala ko na ipinaalala ko sa iyo bago ka umalis noong huling pagkakataon na kung maglalakas loob kang gumawa muli ng kahit isang hakbang papasok sa Flying Rainbow Sect natin, tiyak na mapilayan ko ang iyong cultivation. Ang tingin ng matandang babae na nakadamit ng asher ay parang mga talam habang nakatitig siya kay Nelson at nagsasalita sa mababang boses. Bahagyang lumubog ang mukha ni Nelson, at nagalit siya hanggang sa nanginig ang kanyang katawan. Sa sandaling ito, kinasusuklaman lamang niya ang kanyang sarili dahil sa pagiging mahina. Kung ang kanyang lakas ay mas malakas kaysa sa matandang lalaki na ito, gagawa siya ng hakbang upang turuan ang matandang lalaki ng isang leksyon noon pa man. Bakit kailangan niyang magdusa ng ganitong kahihiyan? Matanda, nililigawan mo si kamatayan. Si Nelson ay handang magtiis ng tahimik, ngunit hindi ito nangangahulugan na si Noel ay payag din, at nang marinig niya ang isang tao na nagsasabing gusto nilang pilayin ang pagtatanim ng kanyang sariling ama, paanong si Noel ay patuloy na tumitingin ng malamig sa gilid. Pagkatapos niyang sumigaw ng may malungkot na boses, ang kanyang mabangis na tingin ay nakalock sa matandang babae na may kulay asul na damit, at handa siyang umatake anumang oras. Ham! Agad na lumubog ang mukha ng matandang babae na may kulay asul na damit nang marinig niya ang boses ni Noel. Ngunit nang bumaba ang kanyang tingin sa mukha ni Noel, hindi niya maiwasang matigilan dahil ang mukha ni Noel ay tunay na katulad ni Nelson, at ang isang may matalas na titig ay makikilala na sila ay mag-ama sa isang sulyap. Agad na tumawa ang matandang babae na may asul na damit dahil sa sobrang galit. I was wondering who it was. So it's that little bastard from all those years ago. I really never imagined that the little bastard from all those years is already so old. Are you intention to see you mother for the last time by coming to our Flying Rainbow Sect with your father today? Ikaw. Nililigawan mo si kamatayan. Hindi na napigilan ni Noel ang sarili nang marinig niya ang mga salita ng panunuya ng matandang babae na nakadamit ng asher, at ang origin energy sa kanyang katawan ay tumaas at balak niyang kumilos. Ngunit sa halip ay pinigilan siya ni Nelson. Third level of the Void Prying Stage. Hindi naman masama ang natural mong talento. Pero sa kasamaang palad, itong munting cultivation mo ay hindi sapat kapag kaharap mo kaming tatlo. Ngumisi ang matandang babae na nakadamit ng asher habang nakatingin sa 4,000 sinaunang mammoth na silhouette sa kalangitan sa itaas ng Noel. Bakit ba ang dami mong kalokohan sa kanila, pailay mo lang sila ng diretsyo? Sa gitna ng dalawang matandang babae na hindi pa nagsasalita mula pa noong una, ang mga matandang babae na may asul na damit ay walang pakialam na nagsalita. Ang kanyang tono ay napakalamig at walang malasakit ng walang kahit katiting na damdamin, at tila siya ang hukom ng buhay at kamatayan na determinadong nagbibigay ng kanyang paghatol.
Kahit na ang huling dilaw na matandang babae ay hindi nagsalita, ngunit ang kanyang mga aksyon ng pagsulong habang ang origin energy ay tumataas sa kanyang katawan ay walang alinlangan na nagpapahiwatig ng kanyang paninindigan. Sa sandaling ito, isang parang buhay na sinaunang may sungay na silhwete ng dragon ang lumitaw sa kalangitan sa itaas ng dilaw na nakadamit na matandang babae at nakapulupot mula sa itaas. Ikapitong antas ng Void Priang Stage. Ang matandang babaeng ito na may dilaw na damit ay halatang isang martial artist sa ikapitong antas ng Void Priang Stage. Ito ay isang sinaunang Horned Dragon silhouette. Ayon sa chismis, bukod sa sect leader ng Flying Rainbow sect natin, ang iba pang tatlong Supreme Elder ay nabubuhay din sa ikapitong antas ng Void Priang Stage o mas mataas. Mukhang totoo ang lahat ng ito. Siyempre totoo. Nakita ko pa ang sect leader na lumaban, at ang sect leader ay isang eksperto sa ikawalong antas ng Void Priang Stage. Ngunit sa kasamaang palad, siya ay kasalukuyang nasugatan ng husto at naapektuhan nito ang kanyang paglilinang. Kumbaga, pagkatapos na masugitan ng husto ang sect leader, kahit na ang kanyang mga meridian ay naayos sa pamamagitan ng hilang medicinal pill, ngunit ang kanyang mga meridian ay naglalaman ng malaking dami ng dugo na nabara sa loob, at mahirap itong alisin. Ito ang dahilan kung bakit ang kanyang origin energy ay dumanas ng napakalaking paghihigpit. Ang grupo ng mga disipulo ng Flying Rainbow Sect ay animated na nag-usap sa martial practice grounds. Siyempre, may ilang mga bagay na alam nila sa kanilang mga puso ngunit hindi nagsasalita tungkol dito. Kung hindi dahil sa nasugatan ng sect leader, ang tatlong Supreme Elders ba ay maglalakas loob na maging walang pigil? Ang mga ito ay sa mga totoong iniisip sa kanilang mga puso. Karamihan sa mga tao ay tumingin kay Nelson at Noel na may mga titig ng awa dahil alam nila ng malinaw ang mga pamamaraan ng tatlong Supreme Elder, at alam nila na kahit na sina Nelson at Noel ay mapalad na mabuhay ngayon, sila ay magdurusa pa rin ng husto. Sayang naman itong gwapo at matikas na young master na ito, baka mapahamak siya ng mga ito. Sa martial practice grounds, maraming mga disipulo ng Flying Rainbow Sect ang tumingin sa binata na nakadamit ng violet na nakatayo sa pagitan nina Noel at Nelson, at ang kanilang mga puso ay napuno ng awa. Kahit na walang sino man sa kanila ang nakausap kailanman ang binata na nakadamit ng violet, gayunpaman ang kanilang unang impresyon sa binata na nakadamit ng violet ay napakaganda, at umaasa sila mula sa kaibuturan ng kanilang mga puso na hindi siya magdaranas ng anumang pinsala. Ngunit alam din nila na ang bagay na nasa harapan nila ay hindi isang bagay na maaari nilang panghimasukan. Whoosh! Whoosh! Pagkatapos ng matandang babae na may dilaw na damit, ang matandang lalaki na nakadamit ng asul at ang matandang babae na nakadamit asul ay humakbang pasulong kasabay ng pagngangalit ng origin energy sa kanilang mga katawan, at isang sinaunang may sungay na silhwete ng dragon ang lumitaw sa kalangitan sa bawat isa sa kanila. Isa pang dalawang eksperto sa Void Priang Stage sa ikapitong antas. Ang karamihan ng mga disipulo ng Flying Rainbow Sect ay hindi maiwasang mapabuntong hininga. Kahit na ilang beses na nilang narinig noong nakaraan na ang tatlong Supreme Elder ng kanilang Flying Rainbow Sect ay nabubuhay sa ikapitong antas ng Void Priang Stage, ngunit ito ay limitado lamang sa isang bagay na narinig nila, at ito ay isang ganap na naiibang ideya kung ihahambing sa nakikita ng kanilang dalawang mata. Ang tatlong parang buhay na sinaunang may sungay na mga silhwete ng dragon na lumitaw sa kalangitan sa itaas ng tatlong matandang babae ay nakapulupot upang magdala ng napakalaking pagkabigla sa karamihan ng mga disipulo ng Flying Rainbow Sect, samantalang, ang ekspresyon nina Nelson at Noel ay lumubog ng magkasabay. Kasunod nito, nagkatinginan silang dalawa at tila nakabuo ng ilang uri ng lihim na kasunduan bago sabay na humakbang pasulong, at pagkatapos ay ligtas nilang pinrotektahan si Alvin sa likuran nila. Little Alvin, umalis ka, dali. Tama. Umalis ka dali, pipigilan natin sila. Ang mga pagpapadala ng boses nina Nelson at Noel ay pumasok sa mga tainga ni Alvin sa unang posibleng sandali, at napuno ito ng pagkabalisa. Ang init ay hindi napigil ang bumangon sa puso ni Alvin nang marinig niya ang mga boses na ito.
Malinaw niyang alam sa kanyang puso na hindi alam ni Nelson at Noel ang kanyang tunay na lakas sa sandaling ito, kaya ang kanilang kasalukuyang mga aksyon ay puro taos-pusong damdamin na ayaw niyang makaranas ng anumang pinsala. Ang bagay na ito ay walang kinalaman sa iyo. Ang isang marangal na Supreme Elder ng Flying Rainbow Sect ay hindi dapat gumawa ng hakbang laban sa isang binata, tama ba? Nagsalita si Nelson sa mahinang boses. Ang mga salita ni Nelson ay sinagot ng malamig na ungol ng matandang babae na may kulay asul na damit. Wala akong pakialam kung sino siya. Pero dahil naglakas loob siyang sundan kayong dalawa para manggulo sa Flying Rainbow Sect ko, kaya huwag mo akong sisihin sa pagiging walang awa. Siya ay pareho sa inyong dalawa, maaari siyang umalis pagkatapos na ang kanyang pagtatanim ay baldado. Kung hindi, mamatay. Ang mga mata ng matandang babae na nakadamit na asul ay kumikislap sa mabangis na liwanag habang nagsasalita siya sa mahinang boses. Whoosh! Ang mga damit sa dilaw na damit ng mga matatandang babae ay kumikislap habang ang malamig na ilaw ay kumikislap sa kanyang mga mata, at siya ay agad na ikinulong kay Alvin. Agad na naging malungkot ang ekspresyon ni Nelson nang marinig niya ito. Tinatawag ninyo ang inyong mga sarili na Supreme Elders ng Flying Rainbow Sect. Kung ito ay ayon sa akin, kayong tatlo ay kahihiyan ng Flying Rainbow Sect. Huwag ninyong isipin na hindi ko alam kung bakit lahat kayo ay laban sa aking ina, ito ay lubos na hindi dahil sa kanyang pagpapakasal sa aking ama, ngunit ito ay sa halip ay dahil sa inyong mga opinyon, ang aking inang sected na posisyon. Nang nahaharap sa ganoong mapanganib na sitwasyon, ganap na itinapon ni Noel ang lahat ng pagkukunwari, at siya ay kinutya. Sa aking palagay, anong mga kwalifikasyon ang kailangan ng babaeng iyon na hindi man lang tumanggap ng pagkatalo upang makipagkompetensya sa aking ina? Whoosh! Ang mga salita ni Noel ay parang isang bato na nagdulot ng 1,000 alon. Hindi lang napigilan ni Alvin kundi natigilan, maging ang karamihan ng mga disipulo ng Flying Rainbow Sect sa martial practice grounds ay hindi maiwasang tumingin kay Noel. Parang may story behind the scenes. Mamatay. Sa sandaling ito, malamig na sumigaw at direktang umatake ang mga matandang babae na may dilaw na damit. Ang kanyang target ay hindi si Alvin na kanyang ikinandado kanina, ngunit sa halip ay si Noel ang katatapos lang magsalita ng matino. Malinaw, nagalit siya dahil sa kahihiyan sa mga salita ni Noel, at bahagyang nawalan siya ng dahilan. Ang mga disipulo ng Flying Rainbow Sect na naruroon ay nakakita ng isang dilaw na kidlat na kumikidlat sa kalangitan, at ito ay direktang kumikislap patungo sa nasa katanghaliang gulang na lalaki na tila anak ng sect leader. Swish! Sa kritikal na sandali na ito, isang napakabilis na liwanag ng espada ang bumaba mula sa itaas sa kalangitan upang hadlangan ang kulay dilaw na kidlat na mabilis na kumikislap patungo kay Noel. Kasunod nito, isang puting kulay na figure ang lumitaw sa harap ni Noel. Ito ay isang matandang babae na nakasuot ng puting kulay na simpleng damit na medyo mapatla ang mukha, at halatang may mga sugat sa loob. Isa pa, dahil sa ginawa niyang paggalaw kanina ay bahagyang nanginig ang kamay na hawak niya sa kanyang espada. Ina! Hindi mapigilan ni Noel ang mahinang pagtawag nang makita niya ang pamilyar na figure sa kanyang harapan, at ang kanyang malumanay na boses ay nagmula sa puso. Tumaas ang mga kilay ni Alvin dahil ito ang unang pagkakataon na nakita niya ang kanyang Uncle Noel na magsalita sa ganoon kamong tono, at nakita niya ang pagmamahal at paggalang ni Uncle Noel sa matandang babae na nakasuot ng puti. Leader ng sekta. Kasabay nito, ang karamihan ng mga disipulo ng Flying Rainbow Sect sa martial practice grounds ay magalang na yumuko sa matandang babae na nakasuot ng puti. Ubo-ubo. Supreme Elders, may balak ba kayong tatlo na patayin din ako pagkatapos nyo silang patayin? Ang maputing matandang babae, ang sect leader ng Flying Rainbow Sect, si Mildred, ay umubo ng 2 beses at ang kanyang mukha ay lalong namutla habang ang kanyang namamaos na boses ay umalangaw-ngaw, at naglalaman ito ng mga bakas ng galit sa loob. Sect leader, biro mo. Ang matandang babae na may kulay asul na damit ay may kalmado na ekspresyon nang humarap sa tanong ng matandang babae na nakasuot ng puti, at walang pakialam niyang sinabi, gusto lang namin silang bigyan ng leksyon, at hindi namin sila gustong patayin. Oo, sect leader.
Nasugatan ka, kaya dapat kang mabilis na bumalik sa pahinga. Tutulungan ka naming harapin ang isang maliit na bagay na tulad nito. Nagsalita rin ang matandang babae na nakasuot ng asul. Sect leader, umalis ka na. Direkta at determinado ang tono ng matandang babae na nakadamit na dilaw, at ang kanyang pares ng matatalas na mata ay kumikislap na may malamig na ilaw na parang talam. 739. Paano kung hindi ako umalis? Malamig na tumawa si Mildred, at ang kanyang mapatla at payat na mukha ay napuno ng nakakatakot na kabangisan. Kung gayon maaari ka lamang naming masaktan. Ang dilaw na nakadamit na matandang babae ay humakbang pasulong, at ang kanyang mga mata ay parang kidlat habang ang kanyang origin energy ay tumataas bago nagwalas upang salakayin muli si Mildred. Swish! Tinamaan ni Mildred ang kanyang espada. Kahit na muli niyang hinaranggan ang pag-atake ng matandang babae na nakadamit ng dilaw, ngunit ang origin energy sa kanyang katawan ay tuluyang nawala, na naging sanhi ng paulit-ulit niyang pagluwa ng ilang subo ng dugo, at ang kanyang katawan ay nasa bingit ng pagbagsak. Ina! Nagmamadaling inalalayan ni Noel ang kanyang sariling ina, at ang kanyang mga mata ay napuno ng pulang-pula habang nakatitig siya sa matandang babae na may dilaw na damit. Ang nanay ko ay kasalukuyang sect leader ng Flying Rainbow Sect. Ano ang dapat mong parusa sa pangahas mong iangat ang kamay laban sa sect leader? Sa kasamaang palad, ang dilaw na nakadamit na matandang babae ay lubos na hindi pinansin si Noel, at sa halip ay tumingin siya kay Nelson na nagmamadaling sumugod sa gilid ni Mildred at inalalayan siya. Nasabi ko na sa inyong dalawa ang huling pagkakataon. Kung maglakas loob ka pang lumitaw sa Flying Rainbow Sect, tiyak na mapilayan ko ang iyong cultivation. Ngayon, lampoin mo ba ang iyong sarili? O gagawin ko? Kahit na siya ay nasa harapan ng sect leader, si Mildred, ang dilaw na nakadamit na matandang babae ay kumilos ng buong tapang at direktang nagsalita tungkol sa pagnanais na ang asawa ni Mildred, si Nelson, ay pilayin ang kanyang paglilinang. Mariin na ikinuyom ni Nelson ang kanyang mga kamao at nagngangalit ang kanyang mga ngipin, at ang kanyang matanda na mukha ay tila agad na natabunan ng isang layer ng yelo habang matamang nakatitig sa matandang babae na may dilaw na damit. Kung hindi mo mapilayan ang iyong sariling paglilinang pagkatapos ng 3 paghinga ng oras, pagkatapos ay masaya akong tutulungan ka. Walang pakialam na nagsalita ang matandang babaeng nakadilaw na nakadamit. Elder Huang, huwag masyadong lumayo. Si Mildred ay nagalit hanggang sa punto ng paulit-ulit na pagdura ng dugo, at ang kanyang boses ay sobrang paos. Sect leader, huwag kang makialam sa bagay na ito. Ang dilaw na nakadamit na matandang babae ay hindi tumingin sa mata ni Mildred ngunit sa halip ay nakatitig ng diretso kay Nelson na nasa gilid ni Mildred. Mayroon pang 2 paghinga ng oras. May isa pang hininga ng oras. Dahil hindi mo mapilayan ang sarili mong paglilinang, kaya ko lang ang sarili ko. Makalipas ang 3 paghinga, biglang humakbang pasulong ang matandang babae na nakadamit na dilaw. Kaagad, ang daloy ng hangin sa kalangitan ay kumikislap habang ang mga alon ng napakalamig na unos ay tumaas, at ito ay humihip sa mga damit ng mga taong nakatayo sa himpapawid hanggang sa punto ng pag-ihip ng hangin. Ang dilaw na nakadamit na matandang babae ay hakbang-hakbang na naglakad patungo kay Nelson. Bawat hakbang niya ay tila nagiging sledgehammer na mabangis na dumudurog sa dibdib ni Nelson, na naging dahilan upang maging mas mapatla ang ekspresyon ni Nelson. Stay! Stay your hand! Pinilit ni Mildred na pigilan ang matandang babae na nakadamit ng dilaw. Ngunit sa kasamaang palad, ang kanyang mga sugat ay masyadong mabigat at kahit na halos hindi na nakatayo sa himpapawid ay naging sanhi ng kanyang katawan sa bingit ng pagbagsak, lalo na ang paggawa ng hakbang upang pigilan ang dilaw na matandang babae. Swoosh! Sa sandaling ito, gumawa ng hakbang si Noel. Tila nag-transform siya sa isang kanya na bumaril sa buong galit diretso sa matandang babae na nakadamit ng dilaw. Walang saysay na pagsisikap. Nang harapin ang pag-atake ni Noel, ang dilaw na nakadamit na matandang babae ay nagpahayag ng paghamak. Sa pagtaas ng kanyang kamay, ang kanyang palad ay nagwales, at ito ay tila isang cattail leaf fan habang ito ay bumaba patungo kay Noel.
Kung tatamaan ng palad na ito ang target nito, mapilayan si Noel kahit na mabuhay pa siya. Noel, nagdilim ang ekspresyon ni Mildred nang makita niyang nasa panganib ang kanyang anak, at nagpumiglas siya sa balak na magbigay ng kamay. Ngunit, sa halip siya ay tulad ng isang impas na bola ng goma, at ang kanyang katawan na nasa bingit ng pagbagsak ay hindi na makayanin ang sarili, na naging dahilan upang siya ay bumagsak sa lupa. Ngunit ang kasalukuyang Mildred ay hindi inisip ang mga kahihinatnan ng pagkahulog mula sa ganoong taas habang ang kanyang mga tingin ay nakatitig ng diretso kay Noel. Iyon ang batang nabuntis niya sa loob ng 10 buwan bago ipanganak. Nitong mga nakaraang taon, sobrang laki ng utang niya sa kanyang anak. Kung dito talaga mamamatay ang kanyang anak, nangako siya na ang kahulugan ng kanyang pamumuhay ay para sa walang iba kundi ang paghihiganti para sa kanyang anak. Paghihiganti na hindi titigil hanggang sa mamatay ang isang partido. Noel. Hindi kailanman naisip ni Nelson na ang kanyang anak ay gagawa ng inisyatiba upang salakayin ang dilaw na nakadamit na matandang babae para iligtas siya, at ang kanyang ekspresyon ay naging malungkot habang siya ay nag-flash out na may layuning iligtas si Noel. Ngunit sa kasamaang palad, ang kanyang bilis ay napakabagal pa rin. Ipinikit ni Nelson ang kanyang mga mata sa bahagyang kawalan ng pag-asa nang makita niya ang palad ng matandang babae na nakadamit na dilaw na parang isang pamaypay ng dahon ng cattail na malapit ng bumalot sa kanyang anak, at pagkatapos ay tumulo ang 2 patak ng luha. Noel! Bang! Ah! Ngunit, sa sumunod na sandali, isang napakalaking banda na sinabayan ng isang kahabag-habag at matinis na sigaw ang naging dahilan ng pagkatulala ni Nelson na nakapikit. Naunawaan niya na hindi ito boses ng kanyang anak, si Noel. Nang imulat niya ang kanyang mga mata, nakita niya ang isang eksenang hindi niya makakalimutan sa buong buhay niya. Biglang lumitaw ang isang kulay violet na figure sa harap ng kanyang anak. Ina! Matapos makatakas si Noel sa panganib, wala na siyang oras para mag-isip bago bumulusok mula sa hangin sa unang posibleng sandali upang suluhin si Mildred na mabilis na nahuhulog, at pagkatapos ay nakahinga siya ng maluwag. Matapos niyang kumpirmahin na maayos ang kanyang ina, itinaas ni Noel ang kanyang ulo upang tumingin sa langit, at tumingin siya sa nakadamit na violet na figure na may nalilitong ekspresyon. Little Alvin. Ikaw. Pinilayan mo ang aking paglilinang. Kasunod nito, ang mga taong naruroon ay nakarinig ng isang sigaw na puno ng paghihirap at puot, pagkatapos ay ang origin energy sa katawan ng matandang babae na nakadamit ng dilaw na sabog na lumilipad ay namatay, at napahawak siya sa kinalalagyan ng kanyang dantian habang siya ay bumagsak sa lupa. Ngunit sa kasamaang palad, hindi tulad ni Mildred na hinuli siya ng kanyang anak, malakas siyang nahulog sa martial practice ground at nabasag ang kanyang ulo, na naging dahilan upang siya ay ganap na wala ng anumang palatandaan ng buhay. Hindi mahalaga kung ito ay nasa lupa o sa himpapawid, ang martial practice grounds ay napakatahimik sa sandaling ito. Isa sa 3 Supreme Elders ng Flying Rainbow Sect ay namatay ng ganito. Bukod dito, siya ay nahulog sa kanyang kamatayan. Kasunod nito, maraming mga titig ang tila na pag-usapan nila ito ng mas maaga habang lumalayo sila mula sa martial practice grounds upang i-lock ang kulay violet na figure sa hangin. Siya. Pinilayan niya ang paglilinang ng Supreme Elder. Hindi ko man lang nakita kung paano siya umatake ng malinaw. At saka, ang Supreme Elder ay napilayan sa isang galaw. Kahit na hindi siya handa, ngunit sapat na iyon upang ipakita na ang kanyang lakas ay lubhang kakilakilabot. Ang kataas-taasang Elder ay isang pag-iral sa ika-7 antas ng Void Priang Stage. Kahit na sa ilalim ng mga kondisyon na siya ay ganap na nawalan ng bantay, ang isa pang ika-7 antas ng Void Priang Stage na martial artist ay maaaring hindi kayang lumpoy ng kanyang kultivasyon ng maayos. Sa ganitong paraan, ang kanyang cultivation ay nasa ika-8 antas ng Void Priang Stage o mas mataas. Ang karamihan ng mga disipulo ng Flying Rainbow Sect sa martial practice grounds ay hindi maiwasang mapabuntong hininga. Ang batang lalaking ito na nakadamit ng violet ay mukhang nasa edad 25 lamang, ngunit talagang taglay niya ang gayong nakakatakot na lakas. Ika-8 antas ng Void Priang Stage.
Nagkatinginan sina Nelson at Noel mula sa malayo nang marinig nila ang mga talakayan ng mga disipulo ng Flying Rainbow Sect, at pagkatapos ay pareho silang nakaramdam ng pagkagulat at biglaang pagkakaunawaan mula sa mga mata ng isa't isa. Ang pagkabigla ay dahil wala silang lubos na kaalaman na si Alvin ay nagtataglay ng isang nakakatakot na lakas. Kung alam nila noon pa man na si Alvin ay nagtataglay ng isang nakakatakot na lakas, hindi na sana sila masyadong nababalisa gaya ng dati. Ang biglaang pag-unawa ay dahil sa wakas ay napagtanto nila kung bakit may kumpiyansa si Alvin na puwersahang pumasok sa Flying Rainbow Sect. Lumalabas na sa mga mata ni Alvin, lubos niyang hindi sineseryoso ang mga matandang ito ng Flying Rainbow Sect. Kasabay ng kanilang mga puso ay napuno ng kasiyasang sorpresa, hindi nila napigil ang tumawa ng mapait sa kanilang mga puso. Kung iisipin na naisip nila na imposible para kay Alvin na magkaroon ng ganoon kalakas na lakas kanina. Ngayon ay tila hindi nila lubos na magagamit ang loika upang mahulaan ang lakas ni Alvin. Sa sandaling namatay ang dilaw na nakadamit na matandang babae, ang asul na nakadamit na matandang babae at asul na nakadamit na matandang babae ay naging malungkot. Hindi magandang tingnan ang ekspresyon ng matandang babae na nakadamit ng Asher habang nakatingin siya kay Alvin, at nagtanong siya ng may malungkot na boses. Sino ka ba talaga? Bakit mo pinatay ang Supreme Elder ng Flying Rainbow Sect ko? Pumatay. Kailan ako nakapatay ng tao? Walang pakialam na sumulyap si Alvin sa matandang babae na may kulay asul na damit at nagkibit balikat. Huwag kang magbintang sa isang mabuting tao. Maling akusahan ng isang mabuting tao. Ang mga salita ni Alvin na tila walang muwang ay naging dahilan upang ang lahat kabilang sina Noel at Nelson ay hindi napigilan ang pagtawa. Lalo na ang mga disipulo ng Flying Rainbow Sect, lahat sila ay may malarosas na mukha na para bang nahihiya sila sa lugar ni Alvin. Ikaw. Malinaw na pinatay mo si Elder Huang, pero naglakas loob kang gumawa ng dahilan. Nagsalita ang matandang babae na may asul na damit. Kuya Huang. Yung matandang hag na nakasuot ng kulay dilaw na damit. Napatingin si Alvin sa bangkay na nahulog sa martial practice ground, at nakataas ang kanyang mga kilay. Aaminin ko na pilayan ko ang paglilinang niya. Pero kailan ko siya pinatay? Sino sa mga mata mo ang nakakita sa pagpatay ko sa kanya? Ang mga salita ni Alvin ay naging dahilan upang ang ekspresyon ng mga matandang babae na may kulay asul na damit ay mas lalong nagalit. Hindi mo siya direktang pinatay, ngunit napilayan mo ang kanyang paglilinang habang nasa itaas siya ng hangin. Ano ang pagkakaiba nito sa pagpatay sa kanya? Nakakatawa. Ang gwapong mukha ni Alvin na orihinal na may casual na ekspresyon ay agad na natabunan ng isang layer ng yelo habang nagsasalita siya gamit ang malamig na boses. She being high above in the air is her problem. Hindi kaya hiniling ko sa kanya na umakyat sa ere. You can't get through to him, so there's no need to say more to him. Pinigilan ng matandang babae na may asul na damit ang matandang babae na may kulay asul na damit na gustong magpatuloy sa pakikipagtalo kay Alvin, at malamig at walang pakialam siyang tumingin kay Alvin. Sino ka ba talaga? Bakit ka nakikialam sa usapin ng Flying Rainbow Sect natin? Sino ako? Tumingin si Alvin sa matandang babae na may asul na damit na para bang nakatingin siya sa isang tulala. Hindi naman sasama ang mga mata mo sa edad mo, diba? Hindi mo naman siguro nakita na sumama ako kina Lolo Nelson at Uncle Noel. Mga mahal ko sila kaya hindi ako pwedeng makialam sa isang bagay na may kinalaman sa kanila. Binigyang diin ni Alvin ang mga salitang mga mahal sa buhay. Agad na lumubog ang ekspresyon ng dalawang matandang babae nang marinig nila ito. Bigla nilang napansin na ang pag-unlad ng bagay ay tila ganap na lumampas sa kanilang mga inaasahan, at ito ay lumampas sa kanilang kontrol sa parehong oras. Wala pang iba, tanging ang binata na nakadamit ng violet sa harap ng kanilang mga mata ay halatang nagtataglay ng lakas na higit sa kanila. Kung sila ang makikipagsabayan sa kanya, naramdaman nila na baka hindi sila ang kaparehan niya kahit magsanib puwersa sila. Nagliwanag ang mga tingin ng Flying Rainbow Sect sa martial practice grounds nang makita nila ang dalawang dakilang Supreme Elder ng sekta na hindi nakaimik sa harap ng binata na nakadamit ng violet.
Mahigit sa 70% ng mga disipulo ang tumingin ng malandi kay Alvin dahil gusto nilang makuha ang atensyon ni Alvin sa pamamagitan nito. Ngunit sa kasamaang palad para sa kanila, hindi sila pinansin ni Alvin mula sa simula hanggang sa huli. Ngunit kahit noon pa man, dinumog pa rin siya ng mga ito na parang isang kawan ng mga itik. Sa loob ng ilang sandali, ang Flying Rainbow Sect's martial practice ground ay nahulog sa pansamantalang nakamamatay na katahimikan, at walang nagsalita habang lahat sila ay nakikipag-usap sa kanilang mga titig. Sa wakas, nagsalita si Mildred, ang sect leader ng Flying Rainbow Sect para basagin ang maikling katahimikang ito. Noel, sino ito? Hindi nangahas si Noel nang humarap sa tanong ni Mildred, at ngumiti siya habang sinasabi, "Ina, ito ang Little Alvin na binanggit ko sa iyo noong nakaraan." Ano? Hindi napigilan ng mga mag-aaral ni Mildred na magsikip nang marinig niya si Noel, at maging ang kanyang paghinga ay bumibilis habang nagtatanong siya na may bahagyang pananabik. Siya ang Alvin mula sa iyong Crimson Sky Kingdom. Ang pananabik ni Mildred ay nagmula sa puso, at ang titig na tinitigan niya kay Alvin ay isang titig na parang nakakita siya ng magandang figure. Ang pagkawala ng katahimikan ni Mildred ay napansin ni Alvin, at alam niya na malamang na narinig ni Mildred ang ilang bagay na may kaugnayan sa kanya. Marahil, kasama pa nito ang mga bagay na naganap sa Demonic Lotus Blade Gorge kamakailan. 740. Ina, kilala mo si Little Alvin. Hindi mapigilan ni Noel na matigilan nang makita niyang nawala ng pag-asa si Mildred, at pagkatapos ay nagtanong siya ng may pagtataka. Tumingin din si Nelson kay Mildred dahil siya rin ay curious. Alvin. Sa sandaling ito, hindi mahalaga kung ang grupo ng mga disipulo ng Flying Rainbow Sect sa martial practice grounds o ang dalawang matandang babae na nakatayo sa malayo, lahat ay natigilan. Diyos ko! Kaya siya si Alvin. Maraming mga disipulo ng Flying Rainbow Sect ang hindi napigil ang mapabulala sa gulat. Siya si Alvin. Ang Alvin na sumikat dahil sa kanyang likas na talento na nalampasan ang 5 dakilang Young Masters ng ating Azure Forest Imperial Kingdom sa mga nakaraang taon. Ang Alvin na umaban sa Genius Competition na ginanap ng Imperial Family ng ating Azure Forest Imperial Kingdom mahigit 2 taon na ang nakalipas. Ayon sa aking kaalaman, si Alvin ay tila 27 o 28 sa taong ito. Ang kanyang lakas ay talagang nasa ika-8 antas ng Void Prying Stage o higit pa, ito ay talagang nakakagulat. Si Alvin ang magkasintahan sa panaginip ng marami sa ating mga kapatid na Flying Rainbow Sect. Hindi ko akalain na lalabas siya sa ating Flying Rainbow Sect. Ang martial practice grounds ng Flying Rainbow Sect ay naging lubhang abala sa ilang sandali, at maraming mga disipulo ng Flying Rainbow Sect ang sumigaw ng matindi sa pangalan ni Alvin. Ang kanilang nilalagnat na mga kilos ay naging dahilan upang hindi mapigilan ni Alvin na mapahiya. Hindi tulad ng excitement ng karamihan ng mga disipulo ng Flying Rainbow Sect, ang matandang babae na may asul na damit at matandang babae sa malayong langit ay nagkatinginan, at pareho silang nakakakita ng takot sa mga mata ng isa't isa. Siya si Alvin. Ang Alvin na pumatay sa lahat ng mga nakatataas ng Azure Forest Trisect sa Demonic Lotus Blade Gorge hindi pa nagtagal. Siya ay dapat isang binata sa ating Azure Forest Imperial Kingdom na nagtataglay ng ganoong lakas, at pinangalan ng Alvin ay maaari lamang maging siya. Ang kasalukuyang lakas ni Alvin ay tunay na nagiging sanhi ng isang tao na hindi maiwasang makaramdam ng takot. Maging ang mga miyembro ng Azure Forest Trisect ay malamang na hindi kailanman naisip kahit sa kanilang mga panaginip na si Alvin ay lalago sa isang nakakatakot na lawak sa loob lamang ng ilang taon. Agad na nag-usap ang dalawang matandang babae sa pamamagitan ng voice transmission sa isa't isa, at sabay nilang kinumpirma ang pagkakakilanlan ni Alvin. Pagkatapos nilang kumpirmahin, tanging takot ang nasa loob ng kanilang mga puso. Marahil ang insidente na naganap sa loob ng Demonic Lotus Blade Gorge hindi pa gaanong katagal ang nakalipas ay hindi pa kumalat sa buong Azure Forest Imperial Kingdom. Ngunit dahil ang kanilang Flying Rainbow Sect ay napakalapit sa Demonic Lotus Blade Gorge, at sila ang mga nakatataas sa Flying Rainbow Sect,
kaya nabalitaan nila ang tungkol sa insidente na naganap sa demonic Lotus Blade Gorge ilang araw na ang nakakaraan. Ang 7-star sword sect na si Alvin ay naglunsad ng madugong pag-atake ng paghihiganti sa demonic Lotus Blade Gorge. Ang kinikilala ng publiko na numero 1 henyo ng dating 7-star sword sect, si Alvin, ay bumalik na nangingibabaw at pinatay ang lahat ng ika-6 na antas ng mga eksperto sa Void Initiation Stage sa loob ng demonic Lotus Blade Gorge ng mag-isa. Pagkatapos noon, sinumang miyembro na ng Azure Forest Trisect bago nalipol ang 7-star sword sect ay pinatay ng walang exception. Nang makarating ang balitang ito sa mga tainga ng kanilang Flying Rainbow Sect, bahagya silang hindi makapaniwala, at personal nilang nilakbay ang demonic Lotus Blade Gorge dahil dito. Nang makita nila ang pulang-pula na lupa ng hilagang bangin sa loob ng demonic Lotus Blade Gorge at ang mga bangkay ng lahat ng mas mataas na Azure Forest Trisect na alam nilang nakahandusay sa lupa, napagtanto nilang hindi peke ang mga chismis. Ang Azure Forest Trisect ay talagang nalipol sa magdamag. Sa makatuwid, lubos nilang pinaniwalaan ang chismis, at kasabay nito, nakakaramdam sila ng matinding takot na nagmumula sa kaibuturan ng kanilang mga puso patungo sa taong nagsagawa ng gawain, si Alvin. Siyempre, hindi nila akalain na hindi nagtagal pagkatapos ng labanan sa demonic Lotus Blade Gorge, ang walang kapantay na Diyos ng pagpatay, si Alvin, ay talagang lalabag sa kanilang Flying Rainbow Sect ng walang anumang mabuting intensyon. Naroon lamang ang panghihinayang sa kanilang mga puso nang maalala nila ang kanilang paghaharap ni Alvin kanina. Kung alam nila na ang asawa at anak ng sect leader ay nagtataglay ng ganoong kalapit na relasyon kay Alvin, kung gayon kahit na ang sect leader ay nasugatan ng husto at kahit na may pagtutol pa sila sa sect leader na panatilihin ang kanyang posisyon, hindi sila magkakaroon ng lakas ng loob na labanan ang sect leader. Sa sandaling ito, ang kanilang mga puso ay napuno ng kalungkutan at sama ng loob. Siyempre, karamihan ay naiinis sila sa kanilang Flying Rainbow Sect's leader, si Mildred. Kung ang mga miyembro ng iyong pamilya ay napakalapit sa Diyos ng pagpatay na ito, si Alvin, bakit hindi mo ito sinabi ng mas maaga? Hindi ba't pinaglalaroan mo lang ang mahina at malinaw na naghuhukay ng butas para tumalon tayo? Kahit na gusto mo kaming bitag, hindi mo kailangang gawin ito ng ganito. Whoosh! Napansin ni Alvin ang kilabot na lumabas sa mga mata ng dalawang matandang babae nang tumingin sila sa kanya, at napagtanto niya na maaaring narinig nila ang insidenteng naganap sa demonic Lotus Blade Gorge kanina. Alam niya na ang bagay na gusto niyang tulungan sina Nelson at Noel ngayon ay natapos na. Hanggat hindi bobo ang dalawang matandang ito, talagang hindi na sila maglalakas loob na pahirapan pa si Mildred. Whoosh! Lumiwanag ang figure ni Alvin na dumating sa tabi ni Nelson at Noel sa maikling sandali, at pagkatapos ay itinaas ang kanyang kamay, binawi niya ang isang medicinal pill at inilagay ito sa kamay ni Mildred. Lola Mildred, ito ay isang grade 4 na Great Recovery Pill, at sapat na ito upang pagalingin ang mga sugat sa iyong katawan. Nakangiti si Alvin habang kinakausap niya si Mildred. Kahit na ito ang unang pagkakataon na nakita niya si Mildred ngayon, dahil si Mildred ay asawa ni Nelson at ina ni Noel, natural na bibigyan niya siya ng sapat na paggalang. Hindi para sa anumang bagay, ngunit dahil sa tulong na ibinigay sa kanya ni Nelson at Noel noong nakaraan. Si Alvin ay palaging kumikilos alinsunod sa isang prinsipyo sa kanyang puso, ang pinakamaliit na pabor ay dapat ibalik ng malaking halaga. Hindi. I don't deserve that. I don't deserve that. Namula ang mukha ni Mildred at nagmamadali siyang umiling nang marinig niyang tinawag siya ni Alvin na Lola, at pagkatapos ay inubos niya ang grade 4 na Great Recovery Pill. Tumingin sina Nelson at Noel kay Alvin na may natatarantang ekspresyon nang makita nila ang pagkawala ng katahimikan ni Mildred. Hindi sila mga hanggal na tao at natural na napansin kung gaano ang pagpipigil ni Mildred kapag kaharap si Alvin, at para siyang nakaharap sa isang hindi pangkaraniwang at mahusay na figure. Bigla nilang napagtanto na marahil ay hindi sapat ang pag-unawa sa kasalukuyang Alvin. Matapos inumin ang medicinal pill, ipinikit ni Meng Pong ang kanyang mga mata at umupo ng naka-cross-legged sa himpapawid para gumaling.
Pagkaraan ng ilang sandali, ang kanyang maputlang mukha ay nagsimulang maging kulay rosas, at ang kanyang mahinang aura ay lumakas ng walang tigil na para bang nakakuha siya ng bagong buhay. Ito ang nakapagpapagaling na lakas ng Grade 4 Great Recovery Pill. Nagsikip ang mga mag-aaral nina Nelson at Noel nang makita nila ang eksenang ito. Ang Grade 4 Great Recovery Pill ay isang napakahalagang medicinal pill na maaari lamang pinuhin ng isang Grade 4 alchemist. Pagkatapos ng lahat, ang isang Grade 4 na alchemist ay medyo karaniwan lamang sa Dark Cloud Dynasty, at sila ay napakabihirang pag-iral kahit na sa Darkstone Empire. Para sa Azure Forest Imperial Kingdom, lubos na imposibleng makakita ng Grade 4 alchemist, lalo pa ang Crimson Sky Kingdom. Sa martial practice grounds, ang karamihan ng mga disipulo ng Flying Rainbow Sect ay tumahimik, at ang mga tingin ng karamihan sa kanila ay nakatutok sa sect leader, si Mildred. Lahat sila ay umaasa na makakabawi si Mildred at muling makontrol ang kanilang Flying Rainbow Sect, at kitang-kita dito ang kasikatan ni Mildred. Siyempre, ang mga titig ng isang maliit na bilang ng mga disipulo ng Flying Rainbow Sect ay hindi umalis kay Alvin, at lalo silang nilalagnat pagkatapos malaman ang tungkol sa pagkakakilanlan ni Alvin. Tulad ng para sa dalawang matandang babae na nakatayo sa malayong kalangitan, sila ay nakatayo sa lugar ng hindi gumagalaw kahit isang pulgada. Hindi ba't hindi nila naisip na tumakas, ngunit hindi sila nang ahas na tumakas. Bago ang pag-iral tulad ni Alvin na madaling pumatay ng mga eksperto sa ika-6 na antas ng Void Initiation Stage, makakatakas ba ang dalawang munting martial artist sa ika-7 antas ng Void Prying Stage na tulad nila? Mabilis na lumipas ang kalahating oras. Si Mildred na naka-cross-legged sa himpapawid upang sumipsip ng nakapagpapagaling na lakas ng Grade 4 na Great Recovery Pill ay biglang bumuka ang kanyang bibig upang iluwa ang isang subo ng dugo na kulay ube hanggang sa halos maging itim na ito, samantalang, si Mildred ay tila mas masigla pagkatapos iluwa ang subo nitong dugo. Whoosh! Kasabay ng pagpintig ng origin energy sa katawan ni Mildred, isang sinaunang may sungay na mga silhouette ng dragon at 1,000 sinaunang mammoth na silhouette ang lumitaw mula sa manipis na hangin sa kalangitan sa itaas niya. Ika-8 antas ng Void Prying Stage. Ping! Ikaw! Nakabawi ka na! Ang mga mata ni Nelson ay bumukas na parang mga platito nang makita niya ang eksenang ito, at nagtanong siya ng may bahagyang kasiya siyang pagtataka. Oo! Nakangiti si Mildred habang tumango, at pagkatapos ay tumingin siya kay Alvin at bahagyang yumuko. Salamat, Young Master Alvin, sa pagbibigay sa akin ng Grade 4 na Great Recovery Pill. Hindi lamang pinahintulutan siya ng Grade 4 na Great Recovery Pill na mabawi ang higit sa kalahati ng kanyang mga sugat, ito ay tuluyang nabura ang dugong nabara sa loob ng kanyang mga meridian. Sa sandaling ito, pakiramdam niya ay magaan ang kanyang katawan na parang lunok, at ang kanyang lakas mula sa kanyang kalakasan ay bumalik. Bahagyang lumampas sa inaasahan ni Alvin ang mga kilos ni Mildred, at nagmamadali niyang itinaas ang kanyang kamay habang ang banayad na hibla ng origin energy ay yumanig sa hangin upang maging sanhi ng walang hugis na puwersa na walisin at suportahan si Mildred. Lola Mildred, isa kang mahal ni Lolo Nelson at Uncle Noel, kaya mahal mo rin ako. You can call me Little Alvin just like Lolo Nelson and Uncle Noel. Hindi ko deserve na tawagin ka ng ganyan. Nagsalita si Mildred na may bahagyang gulat. Nang maalala niya ang bagay na ginawa ng binatilyong nakadamit ng violet na nauna sa kanya kanina, hindi niya maiwasang makaramdam ng pagkabigla sa kanyang puso, at hanggang ngayon ay hindi pa rin siya nakabawi mula rito. Kahit gaano kalakas ang Azure Forest Trisect, talagang nolipol ito sa kamay ng binatang ito na nakakagulat na bata pa, at talagang hindi ito kapanipaniwala. Inay, hindi mo ako sinasagot. Paano mo nakilala si Little Alvin? Nagtanong muli ang malapit na Noel. Ngunit hindi nagkaroon ng pagkakataon si Mildred na sagutin si Noel nang siya ay nag-ambala. Swoosh! Swoosh! Dalawang matulin na figure ang dumaan. Bukod kina Alvin at Mildred na kalmado ang mga ekspresyon, naging malungkot ang mga ekspresyon nina Nelson at Noel nang makita nilang lumilipad ang matandang babae na may asul na damit at matandang babae.
Ngunit sa sumunod na sandali, ang mga kilos ng dalawang matandang babae ay sa halip ay naging dahilan upang sila ay ganap na natulala. Ang dalawang matandang babae ay talagang direktang lumuhod sa langit sa harap ni Alvin, at ang kanilang payat at matanda na mga katawan ay nanginginig. Lord Alvin, kami. Hindi namin alam ang relasyon mo sa sect leader, sana mapatawad mo kami. Panginoon Alvin, hanggat handa mo akong patawarin, handa akong sumumpa sa ilalim ng 99 Heavenly Tribulation na hindi na ako lalaban sa sect leader sa buong buhay ko. Payag din ako. Ang dalawang matandang babae ay lumuhod ng ganito sa harap ni Alvin, at bahagyang hindi makapagsalita ng maayos sa kanilang pagkabalisa. Buong-buo na nilang itinapon ang kanilang mapagmataas na hangin bilang Supreme Elders ng Flying Rainbow Sect kapag kaharap si Alvin, at iisa lang ang nasa isip nila, kailangan kong mabuhay kahit anong mangyari. Ano ang ginagawa ng Supreme Elders? Kahit na si Alvin ay isang martial artist sa ika-8 antas ng Void Prying Stage o mas mataas, hindi nila kailangang kumilos ng ganito, tama? Ang karamihan ng mga disipulo ng Flying Rainbow Sect sa martial practice grounds ay natigilan sa mga aksyon ng dalawang Supreme Elders. Hindi lamang sila natigilan, sina Nelson at Noel ay pareho ding natigilan. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.